400 taon ng pag-aaral, sa wakas ay maaari nang i-refine ang kamalayang ito. Lumiweksya-oksyaw, tulungan mo akong magbantay. Sage. Isang hakbang na lang at magiging emperador na ako. Sino ka? Sino ka? Talagang hindi ko hinanap, pero bigla na lang dumating. Ah. Gusto mong mamatay? Pinyang, ginulo mo ang kaayusan ng langit. Ngayon ay darating ako para kunin ang buhay mo. Tingnan natin kung kaya mo. Espada, halika. Hi! Hi. Kinyang, ililigtas kita. May ganyang malakas na tao pa sa mundo ng kamatayan. Sino ka talaga? Malalaman mo pagpatay ka na. Sutsiao-tsiao, bilisan mo, patayin mo si Longyu. Longyu, Longyu. Ha! Gusto kitang patayin. Xiao-xiao, magising ka na. Kinyang, laging gising ang isip ko. Hindi ako kalanman na kontrol niya. Bakit mo ginawa yon? Lele, Malalaman mo pagpatay ka na. pinagsisisihan kong tinulungan kita noon. Masyado kang malupit. Kinyang, hindi malupit si Sukiao-kiao. Ikaw ang masyadong inosente. Sino ka talaga? Ah. Ah. Tandang-tanda ka. Nasaan ako? Ano ang nangyari? Matagumpay na na-fuse ang kamalayan. Gapusin ninyo siya. Tandang-tanda, magbabayad ka ba o hindi? Magbabayad ka ba o hindi? Hindi ka magbabayad? Hindi ka pa nagbabayad? Ginoong Zhao, hindi ko ba nabayaran ang utang kong pilak sa iyo? Paano ka magbabayad? Nandito ako para maningil, ikaw. Laukin, kapag umutang ng pilak, may tubo. Binayaran mo lang ang prinsipal. May 500 tael na tubo na hindi mo pa binabayaran. Ginoong Zhao, ang asawa ko ay may sakit sa matagal na panahon. Ang anak ko rin ay walang malay, ikaw naman, mabait ka. Patawarin mo ang aking pamilya. Patawarin kita, ithi ng ina. Ano naman ang kakainin ng aking mga kapatid? Ama ba? Hahaha. Bastos. Sobra kang mang-api. Sage. Dalhin siya rito. Dalhin siya rito. Dalhin siya rito. Anak. Hahaha. Ang iyong anak na babae ay maganda tulad ng bulaklak. Ang hitsura naman ay mukha rin siyang sariwa. Ay release mo siya. Arch. Hayop ka. Pwede ba? Hayaan mo siyang magpasaya sa amin? Hindi pwede. O ibenta sa bahay aliwan? Hindi na kita singilin ng interest. Pwede ba? Lalong hindi. Ay release mo siya. Hahaha.
Alam mo, ang pamilya Qin mo ay dating mayaman at tanyag. Bakit hindi mo na lang ipagpali sa akin ang bahay mo? Pwede ring hindi kita singilin ng interest. AMM? Gusto mo na bang sumakay agad? Hahaha. Hindi, ayaw. Sedge, madali lang yan. Kunin ninyo si MRS Son. Huwag po, Magistrate Zhao. May sakit ang asawa ko. Hindi siya pwedeng ma-stress. Sino kayo? Ano ang gusto ninyo? Ngayon, ibigay mo ang bahay mo. O ibibenta namin ang anak mong babae sa bahay aliwan. Pwede ba? Ibigay ko. Bilisan mo, Qin. Akin na yan, Qin. Magistrate Zhao, ibinigay ko na ang titulo ng bahay. Pakawalan mo na ang anak ko. Hahaha. Ang tanga mo talaga. Dalhin ninyo si Qinyang. Mga hayop kayo. Pakawalan. Sino ang maglakas loob? Aba, sino ba ito? Yung halos patay na sa kama? Nagising ka pala. Hahaha. Bumalik ako 400 taon sa nakaraan. Ate, nanay, tatay, sa buhay na ito, ipagtatanggol ko kayo. Anak, huwag mo kaming intindihin. Magreklamo ka sa otoridad. Anak, nagising ka na. Nanay, tatay, nakabalik na ako. Mabuti naman at nakabalik ka. Sugurin ninyo. Patayin ang lalaking ito. Sinasaktan ng aking pamilya. Hindi ko palalampasin. Lumuhod. Anong uri ng salamangka ito? Kuya, 8. Nanay, tatay, Nagising ka na. nagising ka na talaga. Talaga nga, may limitasyon ang salamangka na ito. Ngayon, nagkaaway na tayo. Bigyan mo ako, Magistrate Zhao. Huwag kang magpakapal. Magistrate Zhao. gusto ninyong mamatay. Seg. Magistrate, kahabagan. Magistrate, anak, malakas ang pamilya Zhao. Hindi natin kaya. Palayain na lang natin siya. Kuya, Ginoo, mula pa sa sinaunang panahon, ang pagbabayad ng utang ay likas na karapatan. Maliit lang po ako, sumusunod lang sa utos. Ginoo, ito ang kasulatan sa pag-utang. Pakikuha ninyo. Ginoo, pwede na ba kaming umalis? Sino ang nag-utos sa iyong umalis? Alam mo ba na ang nasa likuran ko ay si Zhao? Ikaw ay sa pamamagitan ni Ginoong Zhao. Ang sampal na ito ay para kay Zhao Qinyon. Bumalik ka at sabihin mo sa kanya, dadalaw ako sa kanya sa ibang araw upang magpasalamat. Umalis na tayo. Anak, 1 taon kang nawalan ng malay. Paano ka nakakuha ng napakagaling na kasanayan sa martial arts? Yang nahulog ka sa bangin. Si Chen Yung Liang pa ang nagligtas sa iyo. Yun mahigit 400 taon na ang nakalipas. Si Chen Yung Liang na hinayupak na yon ang nagtulak sa akin sa bangin. At ngayon, nagpapanggap pa siyang mabait. Anak, okay lang na bumalik ka. Anak, kuya, ano ang nangyari sa iyo? Okay lang, kailangan ko lang ayusin ang aking ki. Mayroong libu-libong mundo sa San Sinuko. Ako ay muling isinilang sa ibang mundo. Ang aking kapangyarihan ay pinigilan din ng batas ng mundong ito. Mas mabuting magsanay muna ako upang maibalik ang aking lakas. Ina, Ginang, Ina, dalhin natin siya sa loob ng bahay. bilisan ninyo, bilisan ninyo, bilisan ninyo. Nako, hindi ko pa magamit ang aking tunay na lakas. Paki-check ang pulso. Ito ay laso ng Tianjiang. kuya, ano ang laso ng Tianjiang? Ang Tianjiang ay isang makapangyarihang cultivator na nabigo sa kanyang tribulation.
Dahil sa labis na pagkahumaling, nawala ang kanyang katawan, ngunit hindi nagsisi. Ang kanyang dugo ay unti-unting sisipsip ng buhay ng isang tao. Paano na ito? Kung walang mahanap na lunas para sa laso ng Tianjiang na ito ay susunod sa ina sa bawat pag-ikot ng kanyang buhay. At sa bawat buhay ay magdusa siya sa sakit na ito. Gayunpaman, kahit ang laso na ito ay napakalakas. Dahil bumalik na ang iyong anak, may paraan akong ililigtas ka. Kuya, may paraan ka bang talagang malunasan ang lason na ito? Magtiwala ka sa akin. Yemem. Nasaan ang pamilya Qin? Lumabas kayo. Edison, bakit mo dinala ang iyong anak? Hahaha. Lao Qin, huwag kang magpanggap na magkaibigan tayo. Kumusta po, tita? Ikaw na salot, buhay ka pa pala. Nakahimlay ng isang taon sa kama. Bigla na lang nagising. Ate Son, nagising na ang anak ko. Napakalaking biyaya nito sa pamilya namin. Dumating kayo kasama ang anak ninyong babae para magbati, no? Hahaha. Magbati. Lao Qin, naparito kami ngayon para yurong ang kasunduang pagpapakasal. Nanay, huwag naman ganon kabigat ang tono mo. Matagal na tayong magkakilala ng pamilya nila, anak. Kung magaan ang tono ko, hahayaan ko na lang bang maghirap ka sa pamilya nila? Long Yu. Tawagin mo akong Long Yining. Ikaw si Kinyang, di ba? Yung napagkasundo ang pakasal sa akin nung nasa dyan pa lang tayo. Mukha lang ba? Anong napagkasundo ang pakasal? Ang nanay mo at ang tiyahin mo ay matalik na magkaibigan. Kaya naman napagkasunduan ang kasal. Nitong mga nakaraang taon, ang pamilya nila ay sumulong ng mabilis, samantalang ang pamilya natin ay lalong humina. Kaya naman, karapat-dapat lang na yurong nila ang kasunduan. Lao Qin, hindi tayo magkatapat ng kalagayan. Kasalanan lang ang pamilya ninyong Qin na hindi kayo umasenso. Maraming ngayong mga kilalang pamilya ang gustong makipag-ugnayan sa pamilya naming Long. Mas mabuting putulin na lang ang masamang ugnayang ito. Kinyang, huwag mong isiping masama ang sinabi ng nanay ko. Gusto ko ng malakas na mandirigma at hindi ko tatanggapin. Ang pakikipag-isang dibdib sa isang taong di ko naman kilala. Anak ng Qin, tulad mong tahimik na magsasaka. Mas mabuting humanap ka na lang na mabuting pamilya at mamuhay ng payapa. Hindi mo kayang abutin ang pamilya naming Long. Nanay, naparito tayo para makipag-usap ng maayos, hindi para mang-api. Naku, anak ko, kung mag-aasal tayo ng mabait. Pumayag kaya ang mga hamak na ito na yurong natin ang kasunduan? Alam mo ba, Binibining Long? Nasa kabisera, ang pag-urong sa kasunduang pagpapakasal ay napakalaking kahihiyan. Ang pamilya naming Long ang unang lumabag sa kasunduan. Ito ang dragon grass na 1,000 taon na. Tumutubo ito sa mga disyertong napakalamig. Ituring mo na itong kabayaran sa pag-urong ng kasunduan. Dragon Grass. Talaga namang mapagbigay ang pamilyang Long. Kung mayroon akong ganitong halamang pangalamat, maaari itong magpalakas ng aking kakayahan. Kung ganoon, Binibining Long, kung talagang desidido kayo, tanggapin ko na lang ng buong puso. Naisip mo na ba itong mabuti? Naisip ko. Ang dragon grass na 1,000 taon na ang kapalit ng ating kasunduang pagpapakasal. Naiisip ko. Huwag ka nang humiling ng iba pa. Mayroon pa bang Dragon Grass? Isa lang ang dragon grass na ito. Naku, anak ko, nakita mo ba? Sa mga taong ito, kapag nagpakita ka ng kahit kaunting kabaitan, hihingi pa sila ng higit pa. Ngayong napalang bisa na ang kasunduang pangpakasal. Wala nang anumang koneksyon sa pagitan ng ating dalawang pamilya mula ngayon. Ang liblib na lugar na ito, ayaw ko nang tumagal pa rito. Umalis na ako. Umalis ka sa harap ko. Inay, Sino ba ang babaeng ito? Ang daming sinasabi. hinampas mo ako. Sugurin siya. Chen Yongliang, ano ba ang ginagawa mo? Tio Qin, ang babaeng ito ay napakayabang at walang galang. Sisikapin kong turuan siya ng leksyon. Pero hindi yon dahilan para saktan mo siya. Nangyari na nga. Ano pa ba ang gusto niya? Chen Yongliang. Matagal na tayong hindi nagkita, Kinyang. Ikaw, nagising ka na? Kinyang, habang ikaw ay nasa koma. Si Yongliang ang tumulong sa ating pamilya. Nakakilala ka talaga ng mabuting kaibigan. Tatay, siya ay isang mapagkunwari at mandaraya. 1 taon na ang nakalipas, siya ang nagtulak sa akin sa bangin. Hindi, paano nangyari yon? Ngayong nagising ka na, Kinyang, wala na akong dapat itago. Chen Yongliang, ikaw ay isang walang hiya.
Ngayon, dadalhin ko ang iyong ina at kapatid na babae. Ang iyong kapatid na babae ay may extreme yin body. Ang iyong ina naman ay ginawang blood slave ng ating ninuno. Ang paglilingkod nila sa aming mga ninuno at sa akin ay isang biyaya mula sa kanilang nakaraang buhay. Kaya ang napanuay, ay pinatay ni Chenubliang ang hayop na ito. Sa nakaraang buhay, napakatanga ko, itinuring ko pa siyang parang kapatid. Ngayon naalala ko, lahat iyon ay ginala. Ngayon, papatayin kita rito. Hahaha, Kinyang, ikaw na walang kwenta. Nagbabalak ka bang maghiganti? Natalo mo pa ang aking dalawang gwardiya. Hindi dapat maliitin ang kakayahan ng taong ito. Siyam na siya sa pinakamababang antas ng Dark Realm. Isang mababang antas lamang ng Dark Realm at nagmamalaki ka pa sa harap ko. Kinyang, alam mo ba kung gaano kalakas ang isang Dark Realm martial artist? Para sa isang ordinaryong tao tulad mo, maaari kanyang patayin sa isang suntok. Isang mababang antas lamang ng martial artist. Ang pinakamababa sa mga cultivator. Kaya kong patayin si Kinyang sa isang kisap mata. Hahaha, cultivator. Sa isang kisap mata. Kinyang, sa isang taon mong pagkakoma, baka naman nawala sa sarili ang isip mo. Nakakapagsalita ka ng ganyang kalakihang pagmamalaki. Inay, magmadali ka at humingi ng tulong kay tatay. Hindi mahalaga ang isang sampal sa akin. Ngayon, huwag nang isipin ang maliit na pamilya King. At huwag nang ipaalam sa iyong ama. Ngunit, Walang ngunit. Ito ay usapin ng pamilya Kim. Ang kanilang buhay ay wala akong pakialam. Kinyang, wala kang lakas ng loob. O espiritual na lakas. Kung ibubuhos mo ang dugo ng iyong ina at ibigay ang iyong kapatid sa akin, baka isipin kong patawarin ka. Masyado kang inosente. Mukhang ayaw mo na mabuting pakikitungo. Dahil alam mo na, mamamatay ka ngayon. Kahit na wala ang aking lakas, pinagsama ko ang kamalayan nito. At nananatiling malakas ang aking katawan. Kinyang, mamatay ka na. Paano ito nangyari? Hindi talaga dapat pabayaan ang ninuno. Isang taong walang malay, nagising ng may ganitong lakas. Sino ka talaga? Sino ako? Ako lang ito, ako si Kinyang. si Kinyang pala ay isang malakas na mandirigma. Ikaw na taksil, papatayin kita ngayon. Kin, kahabagan. King, lahat ito ay pinilit na ninuno. Patawarin mo na ako ngayon. Sa tuktok ng bundok Nanshan, na itulak mo ako. May lihim ba? Baka nagkamali ako sa'yo. Mabilis, salubungin ang ninuno. Hahaha, Kinyang, tanga ka. Akala mo ba, totoong kaibigan kita? Binabalanse ko lang ang oras para sumanib ang ninuno at patayin ka. Ninuno ng pamilya Chen. Hindi ba ito ang dakilang manggagawa na nagretiro? Chen Xingxiao, buhay pa siya. May nakakaalam pa rin. Binigyan ako ng ninuno ng malaking biyaya upang patayin si Kinyang at lason ang ina ni Kinyang. Kunin ang kanyang buhay para sa pagsasanay ng ninuno at gawing kalan si Kinyi. Anong dakilang manggagawa? Paano na ito? Wawasakin ba ng langit ang aming pamilya Kin? Darating na ang ninuno, papus ka na Kinyang. Sino ka na napilitan ang aking apo? Nagamitin ang aking espiritual na simbolo? Ako si Kinyang. Ano? Hindi ka papatay? Naku, hindi kita napapatay. Bakit? Wala tayong away, bakit mo ako gustong saktan? Buti na lang, hindi pa oras kong mamatay. Hindi ba dapat tumulong ang mga tulad ninyong nag-aaral ng immortal? Mapagkawang gawa ba? Huwag kang magsalita. Ji Chen, patawarin mo ang aking anak sa kanyang pagsasalita. Ang daang tinatahak ko ay daan ng digma, upang iligtas ang lahat, mapagkawanggawa. Ano ang kinalaman ko diyan? Ngayong araw, kayo ay nagkasala sa akin. Magpakamatay na kayo. Magpakamatay kami. Ang pagpapakamatay ay parangal sa inyo. Ayong mga hamak na nilalang. Hindi dapat na ako pa ang pumatay sa inyo. Si Chen Xingjiao ay isang dakilang kultur mula 300 taon na ang nakalipas. Kinyang, ikaw ang may kasalanan. Bakit mo kinainisan ang ganoong dakilang tao? Ikaw ang dahilan kung bakit kami mamamatay. Inay, huwag mo na siyang sisihin. Kung hindi tayo pumunta rito para tanggihan ang kasal, hindi tayo makakaranas ng mga ganitong pangyayari. Chen Xingzhu, batay sa iyong aura. Ikaw ay nasa Golden Core stage lamang. Paano ka nangahas na magsalita ng ganyan? Golden Core Stage. Alam mo ba na ang espiritual na enerhiya sa mundo ay naubos na? Ako ang pinakamalakas na kultur sa mundo. Ako ay naglakbay sa buong mundo. At walang nakatalo sa akin. Dahil ikaw, hamak na mortal, ay ayaw pang magbago. Pupuksain kita sa mundong ito. Mabuti. Hindi mo alam ang iyong kinaroroonan. Mawawala ka sa ilalim ng aking War God's palm.
Ang lakas ng katawan niya. Espesyalista ka pala sa pagsasanay ng katawan. Ganun pa man, ang katawan ng aking apo sa tuhod ay masyadong mahina. Sundalo, dumating. Mag-ingat. Ano iyon? Iyon ay isang armas na kanyang nilikha. Napakalakas nito. Isang hampas lamang kayang wasakin ang kaluluwa ng isang tao. Salamat, Yikin, sa pagsagip sa amin. Paano naging ganito kalakas ang batang ito? Matapos kong hampasin, wala siyang naramdaman. Chen Xingzhu, huwag mo nang gamitin ang iyong paraan ng pagsasanay ng katawan. Umarito ka na sa iyong tunay na anyo. AME, mabuti naman at may kaunting kaalaman ka. Ngunit, sayang, ikaw ay hangal at mapagmataas. Ang iyong kakayahan sa buhay na ito ay limitado. Bakit hindi mo na lang ibigay ang iyong ina at kapatid na babae? Maaari kitang tanggapin bilang aking estudyante. Tulad ng sinabi ng misteryosong dakilang kultor, ang taong ito ay talagang mahusay. Yenny, kahit na ang iyong pagsasanay ay umabot sa pinakamataas na antas, maaari lamang itong umabot sa Nasenso stage. Gusto mo akong maging estudyante mo? Panaginip lang yan. Mamamatay ka. Sandali, paano kung magnegosyo tayo? Anong negosyo? Palayain mo ang aking apo sa tuhod, at palalayain ko sila. Ano nung panaginip yan? Nandito ako, hindi ko ba kayang protektahan sila? Kung magpapasabog ako ng buong lakas, siguradong mamamatay din sila. Hoy, huwag mong sabihin, gusto mong isama ang pamilya mo sa kamatayan? Pagkatapos ng 3 buwan, paglabas ng tunay kong katawan, maglaban ulit tayo. Ano sa tingin mo? May punto rin ang matandang pari na ito. Sa pisikal na lakas ko lang umaasa ngayon kung wala ang aking kapangyarihan. Mahirap ding masiguro ang kaligtasan ng lahat. Sige, kung hindi lang dahil sa makakasama ang iba sa laban ngayon. Pinatay na kita. Pagkatapos ng 3 buwan, hanggang kamatayan tayo. May ganyang kalakas ang tao pala sa mundo ng mga mortal. Baka may kinalaman sa misteryosong taong yon. Kailangan kong magsanay muli, tuklasin ang mga hiwaga ng espiritual na kamalayan. Ay nako. Tungkol sa kasunduan sa kasal, pag-usapan natin ulit. Pumili tayo ng magandang araw. Anong magandang araw? Hindi ba para kansilahin ang kasal ang pagpunta nyo, tita? Ay, nagkamali lang ako kanina. Ako, ang tita mo, ay narito para makilala ang magiging manugang. Hindi ba't sinabi niyong hindi karapat-dapat ang pamilya Qin sa inyong pamilya Long? Ay, napakagaling ng pamangkin kong si Kinyang. Natatakot lang akong baka hindi kami karapat-dapat sa inyo. Eh bakit na yon? Akala ninyo karapat-dapat na kayo? May kasunduan talaga tayo sa kasal. Nagkamali lang ako kanina. Biyanan, napakagaling ng pamangkin kong si Kinyang. Itinago mo pa, hindi ka naman pala tapat, haha. Hindi ko rin alam yon. Hindi ako pumapayag sa kasal na ito. Hindi rin naman ako pumapayag. Pamangkin, dahil sa'yo, nakagalit na matandang Chen ang pamilya namin. Hindi mo kami pababayaan, di ba? Problema ninyo yon, wala akong kinalaman dyan. Anak, pumayag ka na. Pamangkin, nakipagkasundo ka sa matandang Chen na maglaban pagkatapos ng 3 buwan. Maaari kitang tulungan, may lugar ako para sa pagsasanay. Para sa iyong pagsasanay, ano sa tingin mo? Hindi na ako pwedeng manatili dito, mas mabuting tingnan ko. Kaya ko kayong protektahan, pero tungkol sa kasal. Pag-usapan na lang natin sa ibang pagkakataon. Sige, bukas, pumunta ka sa amin para pag-usapan ng mabuti. Salamat sa tulong, Ginoong Qin, magkita na lang tayo bukas. Hay, hindi ko inaasahan. Na si Chen Yongliang pala ang pumatay sa'yo. Tatay. Bagamat nakipagkasundo si Chen Xingzhu na maglaban pagkatapos ng 3 buwan. Baka magtangka siyang mandaya. Iniisip ko, kailangan kong maghanap ng ligtas na lugar para sa inyo. Para kayo'y makapagpahinga ng maayos. Kung hindi, sa Zuiqianlo tayo manatili. Hindi nila tayo patayin sa harap ng publiko. Pero magastos ang pagtira doon. Talagang wala tayong pera ngayon. Ako na ang bahala sa pera. Haay. Ang katawang pinagsama ng kamalayan. Pwede palang lumikha ng spirit stones gamit ang spiritual energy, Danny. Bakit hindi kayo mismo pumunta para patayin si Kinyang, Lolo?
Akala mo ba ayaw ko? Kahit hidaw level ako, hindi ko siya kayang talunin. Kaya ginamit ko ang panandaliang taktikang ito. Sadyang tanga at karaniwang tao lang siya, kaya hindi niya ito nahalata. Pagkatapos kong makuha ang hinog na Immortal Divine Grace sa loob ng 3 buwan, tiyak na lalakas ang aking kapangyarihan. At saka ko siya durugin ng lubusan. Ang galing talaga ng boss, kahit ilang salita lang. Nadala na si Kinyang na tangang yon. AME, malamang hindi pa niya alam na siya mismo ang magiging sanhi ng kanyang kamatayan. Kung dito kayo pa sa auction, maaga pa po kayo. Manager, nagpapasangla po ako. Walang marunong na tindahan sa labas. Hindi kami tumatanggap ng mumurahing bagay dito sa auction house. Mayroon akong ilang spirit stones. Meron po kayong spirit stones? Yan ang pinapangarap ng mga kultivator. Ang isa ay nakakahalaga ng 5,000 tile. Lenny, Yemem. Kinyang. Ikaw, hindi ka ba dapat patay na? ikaw si Sukiao Kiao. Ang babaeng taksil sa akin sa nakaraang buhay, muling nagpakita. Mukhang kawili-wili ang panahong ito. Ang pamilya Kin ay unti-unting humihina at ang iyong ama ay lubog sa utang. Hindi kaya ibinebenta mo ang ancestral house niyo ngayon? Hahaha. Huwag kang mag-alala, nananaginip ka lang. Ang pamilya Kin ay magiging makapangyarihan at lilikha ng pinakamalakas na pamilya dito. Isang bagay na hindi mo kayang isipin. Matagal na tayong hindi nakita. Naging matigas ang iyong dila. Dumaan lang ako sa pamilya Kin. At nakita kong ngala ng tao sa bahay niyo. Yemi, maamanta ba kayo? Sukiao-kiao, alam mo ba? Noong naglakad ka patungong kabisera, ang pamilya Kin ang nag-ampon sa'yo. Binigyan ka namin ng pagkain, kaya nakarating ka sa ngayon. Ano naman, maraming makapangyarihan sa kabisera. Kahit hindi ako inampon ninyo. Dahil sa aking kagandahan, may mga mayayaman at makapangyarihang lalaking magkakagusto sa akin. Pinapaboran na ako ni Ginoong Zhao Qingyun ngayon. At balak niya akong gawing ika-negatibo, 13 na asawa sa loob ng 2 buwan. Miss Su, ito ang protective bracelet na ipinagbid para sa inyo niyong Master's How. Nakikita mo ba? Mayroon itong defensive aura na may epekto. Ito ang pagpapahalaga niyong Master Zhao sa akin. Hindi tulad ng pagsama sa inyong mga dukha. Ang mga ordinaryong tao, pala silang anuman. Yemi, Ganitong basurang bagay ay nangangahas pang sabihing aura. Ito ay wala naman kundi. Nilagyan lamang ng ilang tunay na enerhiya ng mga cultivator. Isang laway ko lang ay mababasag ito. maghambog ka na lang. Tulad mo na puro salita lang ang alam. Dukha, malamang sa buhay mo, wala kang pagkakataong makakita ng ganitong mataas na uri ng bagay. Lele, Manager, hindi ba't dapat mong paalisin ang mga taong ito kaagad? Sukiao-kiao, huwag kang magpakalabis. Sayang, palagi kitang itinuring na at manugang. Manugang. Hindi ko naman gusto yon. Malapit na akong makapasok sa pamilya Zhao at magtamasa ng kayamanan. Malayo na ang agwat ko sa inyong mga magsasakang tulad ninyo. Sukiao-kiao, hindi mo kailangang gawin ito. Isang maliit na pamilya Zhao ay hindi karapat-dapat ikumpara sa aming pamilya Qin. Hahaha, nakakatawa talaga. Ang pamilya ninyong Qin ay napakalubhana ng kahirapan. Gusto mo pang magpanggap na mayaman? Tulad mo. Hindi karapat-dapat magsuklay ng sapatos niyong Master Zhao. Sukiao-kiao, nagpapasalamat talaga ako na ikaw mismo ang umalis sa aming pamilya Qin noong panahong iyon. Ang Sukiao-kiao na ito ay medyo iba sa kanyang nakaraan. Binata, meron ka bang spirit stones? Kung wala, isasara na namin. Manager, tingnan mo ito. Mataas na kalidad na spirit stones. Magandang bagay. Natanggap. 5,000 tile bawat isa. Ako ay maglalabas ng 0 piraso. 1 spirit stones? Ikaw ba ay mula sa cultivating family? Hindi naman. Noong nakaraan, pumasok ako sa isang misteryosong lugar. At nakakuha ng maraming cultivating resources, kaya nagsanay ako ng ilang panahon. Sukiao-kiao, ngayong araw ay ipapaalam ko sa iyo. Ang iyong pulseras na ito ay walang halaga sa aking mga mata. Ang pagmamahal ni Zhao Qingyun sa iyo ay talagang napakaliit. Manager, ito ba ay hindi totoo? Ginungkin, ang mga ito ay spirit stones mula sa mga lugar na may siksik na spiritual na enerhiya. Ang 1 piraso ay katumbas ng 50,000 tile. Kung walang problema, kukunin ko na ang silver notes para sa inyo. Mabuti. Marami pa akong spirit stones. Sana ay mapatuloy pa ang ating pakikipagtulungan sa hinaharap. Napakaganda naman. Si Kinyang ba ay nakuha ng malaking oportunidad? Kinyang, ngayon ay napakayaman mo na. Okay lang. Pwede bang bigyan mo rin ako ng 1 piraso ng spirit stone na ito? Marami naman sa inyong bahay.
Gusto ko ring subukan ang kahima-himala nitong Spirit Stone. Sige, pero 5,000 tael bawat piraso. Kinyang, ang yaman-yaman mo na pala ngayon. Okay lang. Pwede bang bigyan mo rin ako ng isang piraso ng Spirit Stone na ito? Marami naman sa inyong bahay. Gusto ko ring subukan ang kahima-himala nitong Spirit Stone. Sige, pero 5,000 tael bawat piraso. Ilang taon na tayong magkasama araw-araw. Bakit hindi ka maging mas mapagbigay sa akin? At saka, hindi ba't gusto mo ako dati? Bata pa ako noon, hindi ko alam ang ginagawa ko. Ang ako ngayon, hindi na yung sunod-sunuran sa'yo. At nagpapakumbaba sa'yo. Kung liligawan mo ako ngayon, bigyan mo ako ng 2 Spirit Stone. Baka pag-isipan ko pa. Hindi maging ikalawang asawa ni Zhao King yun? Yemi. Ang Zhao King yun ay isang malaking pamilya. Mahalaga sa kanila ang mukha, huwag mong isipin na hindi ko alam. Mula nang umalis ka sa pamilya Qin, nasa bahay aliwan ka lang. Tama ka. Kaya nga ako pumunta sa'yo. Paumanhin, wala akong interes sa'yo, umalis ka na kung saan ka nang galing. Kinyang, wala ka bang pagtingin sa ating nakaraan? Mayroon ba tayong nakaraan? Ako si Kinyang, maraming alam, may sariling mundo. Ikaw si Suyaw. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan, paalam, halika na ate. Kayong mga... Manager Liu. Qianyun Trading Company, ang tunay na may-ari. Anong hangin ang nagdala sa inyo? At tanungin kita, may nagbibenta ba ng maaming Spirit Stone kamakailan? Pagbibenta ng Spirit Stone, may nangyari ba? Nawawala ang 5 Spirit Stone na ipinadala ng pamilya Long sa Trading Company. Gusto kong imbestigahan ito. Alam kong nagbebenta si Kinyang ng Spirit Stone. Ang Spirit Stone na nawawala sa pamilya Long, siguradong ninakaw niya. Sukiyaw-kiyaw, huwag kang magsalita ng walang basehan dito. Manager Zheng, itong lalaking ito ay isang mahirap at hamak na tao. Ang Spirit Stone na ibinebenta niya ay tiyak na ninakaw mula sa pamilya Long. Siya ang magnanakaw na hinahanap mo. Sukiyaw-kiyaw, huwag mong siraan ang tao. Ang kapatid ko, hindi gagawa ng ganyang bagay. Ikaw, walang hiya na magnanakaw, isauli mo agad ang Spirit Stone. Bitawan. Ako si Kinyang, hindi ako magnanakaw. Kinyang, malinaw na ang ebidensya ngayon. Hindi mo pa rin aminin. Manager Zheng, dapin na siya at iharap sa mga otoridad. Hoy, putang ina mong aso. Yan ay mga Spirit Stone ng pamilya Long. Di yan dapat mahawakan ng isang hamak na ordinaryong tao tulad mo. Ilang Spirit Stone ang nawala? 5 piraso, nagkakahalaga ng 25,000 liang. 5 piraso lang. Akala ko marami. Kinyang, sino ka ba? 5 Spirit Stone to. Kung ganun ka kayaman, bakit ka nakatira sa sira-sirang bahay at may utang sa pamilya Zhao? Ang dami. Di ko pa yan nakikita sa buong buhay ko. Ako rin. Totoo lahat ng Spirit Stone na ito. Kabuwang halaga, 300,000 liang. Zheng Danjia, marami akong Spirit Stone sa bahay. Di ko kailangang magnakaw. Alam ko na. Inyang, sanay na sanay ka siguro sa pagnanakaw. Zheng Danjia, yung nawawalang Spirit Stone ng pamilya Long. Nandito lang sigurado sa mga to. Ay, ganun pala. Muntik na ako maloko na magnanakaw na to. Zheng Danjia, dakpin mo na siya agad. Magnanakaw. Ninakaw mo ang ganito karaming Spirit Stone. Malamang habang buhay ka nasa bilangguan. Impossible. Di magnanakaw ang kuya ko. Bata, wala kang mapapala sa pakikipag-usap sa mga tulisan. Kuya, naniniwala ako sa'yo. Mabay ka pa rin. Kuya, Huwag kang mag-alala, di ka bibigyan ng kuya mo. amen. Dahil nabawi na ang Spirit Stone ng pamilya Long, di na ako magrereklamo sa otoridad. Ibigay mo lang lahat sa akin. Ang nangyari ngayon, pwedeng kalimutan na lang at pwede ka nang umalis. Nene, Kinyang, lumuhod ka na at magpasalamat kay Zheng Danjia. Magpatawad ka na. magpatawad? Nakakatawa. Zhengming, gusto mo lang angkinin ang Spirit Stone ko. Bakit pa kailangan ng magandang dahilan? Ang negosyo namin ay suportado ng pamilya Long at ng Guuhui. Isa ka lang hamak na probinsyano. Kahit di akin ang Spirit Stone na ito, ibigay mo pa rin lahat sa akin. Siraan siya. Kinyang, ano pang iniisip mo? Gusto mo bang magpatuloy sa maling landas na to? Bold ka mang inis sa Pangulo ng Qianyun Chamber of Commerce. Gusto mo mamatay? Isang martial artist lang yan, di niya ako kayang saktan. Yang walang kwentang to. Sige, bata, maghintay ka. At tawag ako ng tao. Di na kailangan. Natakot ka na? Ibigay mo na lahat ng Spirit Stone sa akin.
Zhengming, buisit ka. Anong ginagawa mo dito? Dragon Matriarch, nabawi ko na ang nawawalang Spirit Stones ng Long Family. Buhay pa. Hinuhuli ko na ang magnanakaw. Magnanakaw. Buisit ka. Si Kinyang ang nobyo ng anak kong babae. Hinamak mo pa ang manugang namin. Sinabi mong ninakaw ang Spirit Stones namin. Ano? Nobyo pala siya ni Long Yingying. Impossible. Paano siya napili ng Long family? Nobyo siya ng eldest young lady. Galing lang siya sa probinsya. Isang hamak na tao. Hindi karapat-dapat. Karapat dapat man o hindi, wala kang karapatang magsalita. Pero ang nawawalang Spirit Stones, Kahit kinuha man o hindi ng manugang namin, walang karapatan ang ibang tao na magsalita. At saka, nahanap na ng asawa kong si Long Xiao ang nawawala na Spirit Stones at nalaman naming nagtulungan ang Qianyun Trading Company at ang Zhao family sa kalokohan na ito. Dragon Matriarch, wala po akong masamang hangarin, hihe. Hindi sa akin ang dapat mong hingyan ng tawad. Lord Kinyang, mali po ako. Mali po ako. Lord Kinyang, patawarin niyo po ako. Hayaan mo na ang ganyang tao. Tita, ibibigay ko na po ang 5 Spirit Stones na pangako ko. Salamat, manugang. Anong ginagawa mo dito? Sumama ka sa akin. Kinyang, hintayin mo ako. Miss Su, naghihintay pa po si Young Master Zhao. Aray. Kuya, gutom na ako. Gusto ko ng siopaw. Sige, sandali lang. Yemem. Hoy, babae, ikaw ba si Kinyang? Sino kayo? Matagal na naming sinusundan, sa wakas nahuli ka rin. Kami ay mula sa Fengyun Sect. Utos ng Sect Master, dalhin ka namin pabalik. Hindi ko kilala ang Fengyun Sect. Bitawan niyo ako. Wala kang magagawa, bilisan nyo, dalhin nyo siya. Sabi ng Sect Master, may malakas siyang kuya. Bitawan niyo ako. Ayaw kong sumama. Bitawan niyo ako. Walang hiya, tigilan mo ang pagsigaw, tumahimik ka. Lanan. Sandali lang akong bumili ng siopaw, may nagkakagulo na pala dito. Sino ka? Nakikialam ka sa gawain ng Fengyun Sect. Kuya, dinala nila ako ng ngalang paliwanag. Alam mo ba na kami ay mga tao ng Fengyun Sect? Ang aming taga-suporta ay ang Zhao family ng kabisera. Kung mangahas kang magulo, papatayin ka namin at wala kang libingan. Pasensya na, nasampal kita. Ang tapang mo, mangahas kang lumaban sa Zhao family. Wala ka na, ha? Kahit sino, kapag hinawakan ng aking kaliskis, dapat patayin. Napakayabang, talagang napakayabang. Gupitin ninyo siya sa piraso-piraso at ipakain sa aso. Ingat kuya, malulupit sila. Lanan. Mga mangmang nalanggam lang kayo, nang angahas pang magyabang sa harap ko. AMEA. Anong klaseng salamang ka ito? Anong sinasabi mo? Ito ay isang Immortal Master, magpakumbaba ka. Naghihintay pa kami ng awa ng Immortal Master. Patawarin ang aming kapangahasang pagkakamali. Kuya, bakit kailangan nating humingi ng tawad sa kanya? Magtulungan tayong magkakapatid at labanan siya. Pwede, kung puputulin ng pinuno ninyo ang kanyang sariling braso. Mula ngayon, ikaw na ang boss. Kailangan lang putulin ang isang braso. Salamat sa pag-alaga, boss. Sabi nga ng kasabihan, ang mga kapatid ay paang mga kamay at paa. Ang hampas na ito, ikaw na ang tatangga. Ganito na lang ho, sir? Tumigil. Ano pa po ang utos ninyo, sir? Mukhang mahalagang bagay ang kompas na hawak mo. Ibigay mo sa akin. Hindi pwede. Kung mawala ang kompas na ito, mamamatay kami. Kung kailangan ng sir, ibigay mo na. Sige, umalis na kayo. Yemie. Magandang bagay ito, nakakaramdam pa ang aking espiritual na kamalayan. Lene. Binabati kita Zhao Gongzi sa pagiging chairman ng Ancient Martial Association. Huwag magmadali sa pagbati. May ilan pang chairman ng Ancient Martial Association na hindi pa sumasang-ayon. Ang mga matandang iyon, sa pamamagitan ng pananakot at pang-akit, sa huli ay papayag din.
Ang Long Qiao ng Long family ang medyo mahirap. Talagang mahirap si Long Qiao. Malakas ang kanyang martial arts at malalim ang pag-iisip. Bukas, personal kang pumunta at kausapin siya. Opo. Nasaan ang mga taong ipinadala ninyo? Patawarin mo po ako sa Hao Xiao. Malakas ang mga kakayahan ni Kinyang. Marunong pa ng salamang ka. Kaming magkakapatid, isang saglit lang ay napabagsak na kami. Mukhang totoo ang sinabi ni Priest Chen. Ang kompas ni Priest Chen ay kinuha ni Kinyang. Ano? Nawala ng mga walang kwenta ang kompas. Magpakamatay kayo sa harap ng bahay ng Chen. Patawarin mo kami, Ginoo. Pinagbuhay namin ang katawan para protektahan ang proyektong ito. Pero grabe talaga ang mga pamamaraan ni Kinyang. Hindi talaga namin kaya siya. Tingnan mo ang kamay namin. Si Kinyang talaga. Si Kinyang, yang hayop na yon, ang bumasag nito. Sa mahabang panahon namin sa mundo ng martial arts, hindi pa kami nakakita ng ganitong kalupitan. Muntik na nga kaming hindi na makita ka. Isipin mo na lang ang aming tapat na paglilingkod. Patawarin mo kami, Ginoo. Sige na, umuwi na kayo. Hahaha. Hello, may tao ba? Kinyang, kinaginoo, dumating ka na rin. Ang tagal kong naghintay. Kumusta, yan Long? Ikaw ba yan, Yur? Kabuhay. Bakit? Tawagin mo na lang akong Yinging. Tuloy ka, umupo ka. Hoy, may bisita. Ako si Kinyang, hinahanap ko si Tita Son. Ikaw ba ang nakipagkasunduan kay Yinging? Si Kinyang. Ako nga. Hahaha. Hindi ako sumang-ayon sa kasunduang yon. Ang manugang ko dapat ay isang malakas na mandirigma. Ang tulad mong walang galing kung pakakasalan ang anak ko. Sisira sa pamilya Long at sa pamilya Qin. Umuwi ka na. Tatay, malakas talaga si Kinyang. Hindi mo nakita, kahit ang mag-apo ng Chen ay pinaalis niya. Anak ko, malamang niloloko ka lang niya. Magkaibigan naman talaga sila ni Chen Yongliang. Malamang, nagpapanggap lang siya para lokohin ka. Lene. Nagpapanggap. Kung hindi lang ako pupunta kay Tita Son para sa negosyo. Hindi kita papansinin, Pamilya Long. Hindi gumagana sa akin ang pang-asa. Bago ko pa maisipang saktan ka. Lumabas ka na ng bahay na ito. Tatay, maniwala ka naman. Ayaw ko sa mga binata na sinasabi mo kung pipili ako. Si Kinyang talaga ang pipiliin ko. Anak ko, alam ko naman. Pero nasa kontrol ng pamilya Zhao ang Ancient Martial Council ngayon. At ayaw kong sumunod sa pamilya Zhao. Kung may mangyari man sa akin. Paano na ang inyong mag-ina kung wala ng kanlungan? Ano ba ang buhay na ito? Noong nakaraang buhay, pagkatapos mamatay ang pamilya ko, pumasok ako sa mundo ng pagiging immortal at nagsimulang magsanay. Sa gitna ng aking paglalakbay, nakilala ko si Long Yu at Su Kiao. Hindi ko inaasahan na ang muling pagkabuhay na ito ay magdudulot ng napakaraming pagbabago. Normal lang na hindi mo alam, isang magsasaka ka lang. Ang Guhuhui ay lugar kung saan nagtitipon ang mga mandirigma ng Qianyuan Kingdom. Bahala na. Malamang hindi mo alam kung ano ang isang mandirigma. Paano ihahambing ang buhay na ito kay Chen Xingzhou ng pamilya Chen? Walang kwentang salita. Si Chen Xingxiao na ninuno ng Guhuhui ay maaring puksain ng isang pitik lamang. Kaya pa sa akin, ang Guhuhui ay maaari ring puksain ng isang pitik. Anak ng Qin, hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit mo upang linlangin ang aking asawa at anak na babae. Isang magsasaka ka lang, puksain ang Guhuhui? Hindi ako naniniwala. Naniniwala ako. Talagang hindi na mapigilan ang babaeng lumalaki. Wala ka ng pag-asa. Huwag kang mag-alala, tiyuhin kung ang pamilya Zhao ay maglakas loob na gawin ito sa inyo. Titiyakin kong matupad ang pangako at puksain sila sa mundong ito. Talagang sobrang kapal ng mukha. Sa Guhuhui, kahit sino sa mga mandirigma doon, ay madaling magpapabagsak sa iyo. Nandito ka pa rin, nagsasabi ng mga malalaking salita. Hindi ito malaking salita. Huwag nang banggitin ang buhay. Kahit dumating si Chen Xingzhou, hindi ko siya papansinin. Katawa-tawa, si Chen Xingxiu ang pinakamalakas na tao sa kanyang panahon. Ang kanyang mga pamamaraan ay hindi mahuhulaan.
Ang aking pamilya, ang Long, ay nahihirapan dahil sa guhuy. Dahil natatakot kami sa ninuno ng pamilya Chen sa likod nito. Ang lakas ni Kinyang ay talagang napakalakas. Nakita ko ito. At ang ilan sa mga espiritong bato na iyong ginagamit sa pagsasanay ay galing din sa kanya. Impossible, talagang impossible. Si Chen Xingxiao ay naging tanyag 300 taon na ang nakalilipas. At sa pamamagitan ng pagkakataon, pumasok siya sa daan ng pagiging immortal. Siya ang pinakamahusay sa kanyang panahon. Long Yui, bakit ka napakatanga? Kahit na mayroon siyang ilang espiritong bato, nakuha lang niya ito sa pagkakataon. Ano ang pinagtatawanan mo? Wala. Ito ang kasunduan sa pag-aasawa namin ni Binibining Long kung hindi mo ito gusto. Yun lang. Sage, umalis ka na. Isang batang lalaki na puro salita lang ang alam. Ang makakasama ng aking anak na babae, panaginip lang iyan. Sige, paalam. Kinyang, huwag kang umalis. Hindi naniniwala ang aking ama, ngunit naniniwala ako. Matagal na tayong hindi nagkita, matandang Long. Hahahas Haoyong, hayop ka talaga. Anong pakay mo dito sa aming Longhu? Hahaha, ikaw ang hayop. Kumusta naman, matandang Zhang? Mas mabuti pang sumali ka na sa aming pamilya Zhao. Baka madamay pa ang pamilya mo. Kadiri ang ginagawa ng mga Zhao. Hindi ako sasama sa kanila, kalanman. Hihihi, ngayon din, wawasakin namin ang inyong pamilya Long. Mula ngayon, wala na kayong lugar sa kabisera. Oy, Kinyang, nandito ka rin pala? Anong araw ba ngayon? Sakto, isasabay ko na kayong lahat sa impyerno. Kasing dali lang kitang patay ng isang aso. Pero ngayon, ayoko munang makialam sa usapin ng mga Long. Hanggang. Hahaha, anong makialam o hindi? Patayin muna natin itong si Kinyang. Putulin sa 8 piraso, para magbayad sa pinsalang ginawa niya sa akin. Nakikita mo ba, Kinyang? Kapag wala kang lakas at makikisama ka sa anak ko, ikaw lang ang mapapahamak. Pinyang, haharapin ko muna sila. Umalis na kayong dalawa sa pintuang likuran, ngayon din. Tatay, Huwag kang mag-alala, anak, hindi pa mamamatay ang tatay mo. Pero mahirap ang isang tigre laban sa kawan ng lobo. Long Qiao, matagal ko nang narinig na nasugatan ka. Ngayon, malamang hindi mo na mamaintain ang lakas ng isang master. Di ba? Zhao Yong, nagmamalaki ka lang. Kahit nasugatan ako, gigisahin ko kayong mga hayop. Sugod. Aya. Ha. Ah. Huwag kayong matakot. Si Long Qiao, wala na siyang lakas. Mamamatay siya ngayon. tatay, kumusta ka na? Tatay, Kinyang, Ay, ang hirap tumanggi sa isang magandang dilag. Matandang Wei, ayos ka lang ba? May matinding mandirigma, papala ang mga Long ngayon. Wei Sanliang, tuso ka. Long Qiao, kung ayaw mong sumunod, utos na kitang patayin. Akala ko ba, may batang mandirigma ang mga Long ngayon? Kinyang, siya ang dakilang elder ng Ancient Martial Association. Isa siya sa mga pinakamalakas sa mundo. Kahit marunong ka ng martial arts, hindi mo siya kayang talunin. Kanina, nakipagsuntukan ako sa kanya. Naubos ko ang kanyang lakas. Kapag nakabawi siya, patay tayo. Huwag kayong mag-alala, Tito. Medyo mahina lang naman itong tao. Hindi niya ako kayang patayin. Anak, anong oras na? Nagbibiro ka pa? Pamangkin, narito ka na sa lugar ng pagsasanay. Naayos ko na ang lahat. Pamangkin, ang ating kasunduan ay nagsimula na. Hahaha. Ginanglong, tamang-tama ang pagdating mo. Ngayon, ako si Wei Sanliang ay narito. Lahat ng naririto ngayon ay mamamatay. Katawa-tawa. Sa akin, kayo'y malilipol. Ang Ancient Martial Arts Association ay parang pagbaliktad lang ng kamay. Ang Dao Heart Plants Demons ay nagsimula. Gaano kalalim ang aking panloob na lakas? Paano ka makakapantay sa isang palalong magnanakaw na tulad mo? Halika at mamatay ka. Elder Wei, huwag mo akong saktan. Patayin mo muna itong duwag. Magnanakaw. Elder Wei, bakit mo ako sinasaktan? Ako si Zhao Yong.
Elder Wei, magkakampi tayo. Ang galing-galing mo magyabang noong magkakampi tayo. Di ba? Huli na ang lahat para humingi ng tawad. Anong nangyayari kay Wei Sanliang? Nahulog siya sa aking illusion technique. Akala niya kalaban ng kanyang mga kakampi. Ang galing talaga ng kamangkin. Long Chiao, ngayon ay nahuli ka sa aking kamay. Elder Wei, magkakampi tayo. Magkakampi tayo. Huwag mo akong saktan. Alam kong dati kang kakampi, Long Chiao. Ngunit ngayon, hindi ka natapag kay Young Master Zhao. Kaaway ka na. Huwag mo akong saktan. Hahaha. Long Chiao, ngayon ay masasaktan din ang iyong anak na babae. Paano ko masasaktan si Ginang Long? Sa kagandahan ni Ginang Long. Hahaha. Ngayon ay gusto ko ring malaman kung gaano kabilis masyahan si Long Chiao. Hahaha. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Sumigaw ka. Sumigaw ka. Bitawan mo ako. Ngayon, kahit sumigaw ka hanggang mapunit ang lalamunan mo, walang sasaklolo sa iyo. Hahaha. Hindi ako. Ang weirdo ng taste ni Wei Sanliang. Tama na. Tigilan mo. Young Master Zhao, bakit ka narito? Yung Kinyang at Long Chiao ay pinalis ako na. Magaling. Umuwi ka at kunin ang iyong gantimpala. Isang karangalan para sa akin na malutas ang mga problema ni Young Master Zhao. Lene, Kung wala ang pamangkin, siguradong wawasakin ang aming pamilyang Long. para sa akin, parang pagdampi lang ng kamay. Maganda ang batang lalaking ito. Kapat dapat pag-isipan ang kasal na ito. Tio, nagkakamali ka. Hindi ako narito para tuparin ang kasunduang pampakasal. Narito ako para humingi kay tita ng lugar ng pagsasanay. Talagang hindi mo alam ang iyong swerte. Hindi mo alam kung gaano karaming mga anak ng mayayamang pamilya ang gustong pakasalan ako. Hindi mo sinasamantala ang magandang pagkakataong ito. Ay, ang mga nagpa-practice ng cultivation ay dapat magkaroon ng mas kaunting pagkakabit. Sa nakaraang buhay, ikaw ay namatay ng malungkot. Sa buhay na ito, puputulin ko ang ugnayan natin upang masiguro ang iyong kaligtasan. Ang tigas ng ulo mo naman. Ang training ground ay nasa isang bundok. Chansi, pumunta na tayo doon, okay? Hoy! Bakit hindi pa dumating si Boss Hong? Hindi niya talaga pinahahalagahan ang aming pamilyang Long. Gusto pa ba niyang magpatuloy sa negosyo? AME. Maganda nga ang villa na ito sa bundok. Ramdam mo agad ang spiritual energy pagpasok. Hahaha, ay pasensya na. Panginoong Feng, ang tagal ninyong naghintay. Halika, sabihin mo ang presyo ng villa mo, Sage. AMM, ang mga villa na ito ay nakatayo sa iba-ibang tuktok ng bundok. Nakahanay ayon sa spiritual energy ng bawat tuktok. Ang pinakamahal ay 3 milyong tael ng ginto. Ang pinakamura ay ang courtyard na ito. 100,000 tael ng ginto. Hihe. Ayon sa topografiya ng mapa, ang lugar na may pinakamahinang spiritual energy at ang lugar na may pinakamalakas na spiritual energy ay talagang malaki ang pagkakaiba. Nga, mahal man ang mga bahay dito. Maaming opisyal ang gustong-gustong tumira dito. Ang magandang lugar na ito ay talagang nakaka-relax sa katawan at isip pagpasok. Nga, Sayang lang, naapektuhan ang negosyo ng aming pamilyang Long ng Guo Association. Ngayon, 300,000 tael lang ng ginto ang kaya namin ipunin. kaya, ay rekomenda ko ang villa na ito na 300,000 tael ng ginto. Sobrang sagana ang spiritual energy. Maganda ah. Zaire, ano sa tingin mo? Sa tingin ko, maganda na itong kasalukuyang villa. Ito ang may pinakamahinang spiritual energy. Nasa pagitan ng mga bundok. At nasa mababang lugar pa. Para sa pagsasanay, mas mabuting bumili ka ng mas mahal, okay? Nga, hindi naman problema sa pamilyang Long ang pera. Sakto lang ang ayos ko. Gusto ko ang villa na ito na may pinakamahinang spiritual energy. Sage, dahil determinado ka, hindi na kami magsasabi pa. Kaya, Kinyang ang napag-usapan natin. Walang problema. Mabuti, dahil pumayag ka. Bibilhin na ng kita ang villa na ito ngayon. Mag-focus ka lang sa pagsasanay dito. May gagawin pa ang pamilyang Long mamaya, kaya hindi na kami magpapaalam. CJ, Panginoon at Ginanglong, Sage, tuloy po. may matitirhan na ako. Ilan, hindi ka alis? Makikisama ka sa isang magandang babae sa isang bahay. Masaya ka ba? Lanan, Ano ibig sabihin ng pag-ayaw sa mukha mo? babae lang ang makakaabala sa aking pagsasanay. Tanga. Ang hirap mo namang kausap. Maghanap ka ng ibang bahay, huwag mo akong abalahin sa pagsasanay. Ano yung ginuguhit mo?
Spirit Gathering Array ng Bio Divine Art. Kayang sumipsip ng lahat ng spiritual energy sa paligid. Ah, kaya pala. Ang kailangan mo lang ay ang gitnang bahay. Matalino ka ah. Nga pala, nasa 1,000 embroidery workshop pa rin ang kapatid ko. Ayokong nahihirapan siya. Kaya pinatigil ko na siya sa pagbuburda. Hindi, bilhin mo ang buong 1,000 embroidery workshop at gawin siyang may-ari. Kailan? Mas mabuting palakasin muna ang sarili. Kung muling lilitaw ang misteryosong tao sa nakaraang buhay, paano ko siya haharapin? Kamusta? Ah, kamusta? Magpapagawa ka ba ng gamot? Hindi po. Tumatanggap ba kayo ng reseta ng gamot? Reseta. Ah, may reseta ka ba, binata? Reseta para sa pagsasanay ng martial artist. Alam mo naman, ang martial artist. Kailangan ng martial artist ng reseta para tumulong sa pagsasanay. Kung wala, napakahirap magsanay. Ang reseta ko, mas mapapabilis ang pagsulong sa pagsasanay ng martial artist. Impossible. Nagsaliksik na ang mga imperial physician sa palasyo. Wala talagang Chinese medicine na makakapagpalakas sa martial artist. Huwag mo akong lolokohin. Totoo, hindi, tingnan mo na lang. Parang may laman nga itong reseta mo. Yelan, ipapakita ko muna kay Lolo. 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 Isa na namang manggagamot na manluloko ang nagpapangga. Pero parang may laman nga itong reseta. Mukhang umuusad na ang paggawa ng peking reseta. Hoy, matanda, bakit ayaw mong maniwala? Binata, angkan kami ng mga imperial physician. Maluloko mo ang apo ko, pero hindi ako. Noong nag-aaral pa lang ako ng medicine sa Kinyang, nagpapaligo na ako sa gamot para palakasin ang katawan. Nangmana ko ang Medicine King Valley ng Medicine Immortal. Doon ako nagpapalakas sa pamamagitan ng mga bihirang halamang gamot. Kaya mabilis ang pag-unlad ko. Paano magiging walang silbi ang reseta ko? Huwag kang magyabang, binata. Akala mo ba, pagsasanay na ang pag-inom ng ilang halamang gamot para lumakas? Hindi ganoon kadali ang pagsasanay. Ipakita ko sa'yo. Parang may laman nga ito. Lolo, totoo ba talaga ang reseta na ito? AMM. Hoy, talagang isang Grandmaster. Sobrang nakakamangha ang bisa ng reseta na ito. Ang taong nakapag-aral at nakalikha ng reseta na ito ay tiyak na isang henyo sa martial arts at panggagamot. Ano, naniniwala ka na ba ngayon? Grandmaster, kung ipagkakatiwala mo lang ang reseta na ito sa aming TCM Hall, maaari kaming magbigay sa iyo ng 50% ng kita. Hindi, 70% ng kita. Ang reseta na ito ay magpapasikat sa aking TCM Hall. Ano sa tingin mo sa kita? Sa pagkakataong ito, tiyak na papayagan ko ang TCM Hall na maglabas ng pera. Ang aming TCM Hall ang mapupunde. Tulad ng kasabihan, mahirap sa pagsusulat, mayaman sa martial arts. Ang mga nag-aaral na martial arts ay mayaman. Ang gamot na ito ay dapat pumunta sa high-end na ruta. Sa unang yugto, magtakda muna ng maliit na target. Kumita ng 30,000 tael bawat buwan. 30,000 tayo ng pilak, iyon ay talagang isang magandang negosyo. Anong pilak? Sinasabi ko ay 30,000 tael ng ginto. Ilan, ako ginto. Kaya ko yon. Pagkatapos, ibibigay ko na ang aking reseta sa inyong Vincent Hall. Tiyak na pagyayamanin ko ang Grandmaster. Kung mayroon ka pang ibang mga reseta sa martial arts at TCM, ibigay mo lang sa akin. Walang problema. Saka, kailangan ko kayo matanong. Mayroon kayo. Ng dalawang gamot na ito, Danshen at Quimo. Ang dalawang gamot na ito ay napakabihira, ngunit maaari kaming magdagdag ng pansin para sa iyo. AMEA. Matandang Lin. Nandito ka pala. Ang hirap mong hanapin, binata. Sino ka? Saan galing ang taong ito sa probinsya? Ako si Zhao Qingyun. Lene. Ikaw ang kilalang Zhao Qingyun? Hahaha, ang lakas ng loob mo. Unang bises kong marinig ang isang taong naglalawan sa akin ng ganyan, binata Zhao. Ang taong ito ang pinagpasyahan ni Long Yinying. Si Pinyang, na nagsalita ng walang galang noon. Ang basura na halos pinatay ko sa pagbugbog. Kaya pala, ikaw ang Kinyang na swerte sa tayo ng aso. Nakapag-ugnay pa sa pamilya Long. Ngunit nakakalungkot, malapit ng lipulin ang pamilya Long. Zhao Qingyun, sinakop mo na ang Ancient Martial Association. Ano pa ang ginagawa mo sa TCM Hall? Bagaman ang Ancient Martial Association ay ang lugar ng pagtitipon ng mga mandirigma ng Qianyuan Kingdom. Ngunit malayo pa ito, hindi nito masyahan ang aking gana. Gusto ko ring kunin ang TCM Hall na ito. Ang lakas ng loob. Ang TCM Hall ay ang buhay ng TCM ng Qianyuan Kingdom. Nais mong kunin ang TCM Hall. Sa Zhao family mo lang, Zhao Qingyun. Malamang hindi mo magagawa. Alam ko naman yon. Ang pamilya Zhao lamang ay hindi kayang sakupin ang TCM Hall. Ngunit ang Fusang Kingdom ay magpapadala ng mga mandirigma upang tulungan ako. Kaya't ang paglulon sa TCM Hall na ito ay magiging napakadali. Hanggat nabubuhay pa ang aking matandang buto na ito. Ang TCM Hall ay hindi kailanman mawawala. Ang matandang buto mong iyan ay tiyak na babaliin.
Ang Fusan Kingdom ay may ilang minahan ng pilak, at ang hari ay nangako na. Kapag ipinadala ko ang lahat ng mga reseta ng TCM sa Fusan Kingdom, at kinilala na ang Fusan Kingdom ang pinagmulan ng TCM, ang mga minahang ito ay ibibigay nila sa pamilya Zhao. Sa oras na iyon, ang pamilya Zhao ay magiging mayaman na katumbas ng isang bansa. Huwag kang mga Wei Sanliang. Si Lo ay nasa edad na dapat ilibing. Ang pagpapadala sa kanya, sa kanyang huling paglalakbay ay, Lolo, mag-ingat ka. Tatawag ako ng tao ngayon. Lo, pumunta ka ng mapayapa. Upang hindi ka mag-alala, alagaan ko ng mabuti ang iyong apo para sa iyo. Talagang bihasa sa TCM Hall, walang katulad sa medisina. Ang panloob na lakas ay pangunahin din. Sayang ginamit ko lang ang 70% ng aking panloob na lakas kanina. Ikaw, sa huli ay tumanda ka na rin, Lo. Sa iyong edad. Ano pa ang pinipilit mo? Isuko ang TCM Hall. Ipadala ang iyong apo sa akin, at hahayaan kitang mag-enjoy sa iyong pagtanda. Ano sa tingin mo? Impossible. Kung gayon, ngayon ang iyong araw ng kamatayan. Wei Sanliang, patayin mo siya. Putulin ang kanyang ulo at ipakita ito bilang babala. Opo, Ginoong Zhao. May isang sinaunang kasabihan sa Qianyuan na nagsasabing kapag maaari kang magpatawad, magpatawad ka. Inyang, ang Zhao Qinyun na ito ay hindi madaling asarin. Si Wei Sanliang ay isang dakilang master pa. Magtulungan tayong mag-breakthrough at makita sa headquarters ng TCM Hall. Huwag kang mag-alala, Lo. Ang dalawang basura na ito ay maaari kong patayin sa isang iglap. Nasa bingit na ng kamatayan, nagsasalita pa ng malaki. Wei Sanliang, kumilos ka na. At pagkatapos ay kapunin ang kinyang na ito. At itapon sa pamilya Long. Pilitin si Long Yingning na pakasalan ang lalaking ito na kinapon. At pagkatapos ay ipahayag sa buong kabisera. Upang malaman ng buong mundo ang kasal na ito. Gusto kong mapahiya ang pamilya Long. Sa tulad niyong mga langgam, kayo pa ang nagsasalita ng malaki dito, Gen. Ang batang lalaking ito, na si Wei Sanliang ay medyo may kakayahan. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Hindi siya makakagawa ng anumang alon. Noong nakaraan ay halos namatay siya sa akin. Iyak na ginamo siya na matandang ito. Ngayon, diretso ko na siyang ipapadala sa kabilang buhay. Ginoong Zhao, manood ka na lang sa tabi. Sige, ipagkakatiwala ko ito sa iyo. Mabuti. Yi! Wei Sanliang, Wei Sanliang, Wei Sanliang. Kinyang, tiyak na papagbabayarin kita. Hinayaan ba kitang umalis? Bata. Ako ang anak ng pamilya Zhao. Kung mangahas kang guluhin ako, naniniwala ka bang hindi ko papayagang makita mo ang araw bukas? Nasa bingit na ng kamatayan, nagsasalita ka pa ng malaki. Papatayin kita ngayon. Kahit 100 ng Zhao family, hindi ka nila mapoprotektahan. Nakasakit ka kay Lolo Lin, tapos gusto mo pang angkinin ang Mission Hall. Magnegatibo 100 koto ka kay Lolo Lin, palalayain kita. Hahaha. Talaga? Ang ganda naman. Wei Sanliang, nagpapanggap kang patay? Makinig ka sakin. Magkuto ako? Panaginip mo lang yan. Lagi akong pinagkukutawan, hindi ako ang nagkukuto. Ang dami mong satsat, magkuto ka na. Bilis, magkuto ka na. Tuloy, tuloy lang. Sa dami ng spiritual energy, baka gumaling din si nanay. Kuya, parang may bagong may-ari na ang Qianxiu Workshop. Okay lang ba ang lahat? Binili ng bagong may-ari ang Qianxiu Workshop. Tapos bigla niya akong ginawang workshop head. Di ba maganda yun? Eh ako ang pinakabata, walang naniniwala sa kin. Madali lang yan, imbitahin mo sila sa Zwixian Restaurant. Para makuha mo ang loob nila. Ayos yang idea na yan. Kuya, pwede bang? Magpanggap kang fiyang ko. Kuya mo ako. Kasi may isang zeng na lalaki, laging nang asar sa kin. Kaya nga gusto kitang ipanggap. Sige, kapatid kita eh. Eh, May problema sa opportunity. I've inilagay ang aray sa bakuran na ito. Huwag kayong basta lalabas. Para di tayo guluhin ni Chen Xingzhu. si, Ikaw rin, dito ka lang. Tumigil ka. Anong grupo mo, at naglakas loob kang pumunta rito? Wala akong grupo.
AMEA, karapat-dapat ka bang pumunta rito? Dito normal na panahon, ngayon ang pumupunta sa black market. Ay mga kilalang tao, yang walang pangalan, AMEA, umalis ka. Mataas ang tingin sa sarili, may pera naman ako, Dine. Mga mayayaman at makapangyarihan ang nandito. Bawat gamit dito ay nagkakahalaga ng libo-libo. Di mo yan maabot, mahirap ka lang. Ganun ba? Di mas mabuti. Mukhang wala namang mamahalin dito. AMEA, nagyayabang ka. Kung wala kang imbitasyon, umalis ka. Sa mortal world na to, wala pang makakapagpaalis sa akin. Kung di ka alis. Huwag kang magalit kung magiging brutal ako. Dark Realm Warrior ako. Sa isang iglap, bibitawan ko ang ulo mo. Isang hamak na martial artist lang. Madali kitang mapapatay. Ang yabang mo. Gusto mo mamatay? Tigil. Tigilan mo yan. Aray. Tigil na. Tigil na. Aray. Boss Hong. Aray. Kuya Tiger. Kilala ko ang batang ito. Nasa ilalim siya ng pamilya Long. Asawa siya ni Long Chiao at isa pang cultivator. Ano? Asawa ng pamilya Long? Cultivator pa? Bakit ngayon mo lang sinabi? Pwede na ba akong pumasok? Ha ha ha. Pasok. Pasok. Ha ha ha. Boss Hong, ano ang binibenta dito sa black market? Sa black market, mga bagay na hindi dapat makita ang liwanag. At napakamahal. Maligayang pagdating sa underground action. Ito ang unang item. Ito ay lihim na formula mula sa TCM Hall para sa pagsasanay ng martial arts. Kapag naligo ang isang martial artist dito pagkatapos magsanay, lalakas ang internal energy. Grabe! Ang galing ng gamot na to. May talaga ang underground action na to. Napakataas na ng presyo nito ngayon, pero nakakuha pa rin sila. Isang simpleng reseta lang, pero ang mahal pala. Ito ay koleksyon ng aming action mula sa iba't ibang daluyan. Hindi isa, hindi dalawa, kundi 5 sako. Ang opening bid ay 5,000 tile lamang. Anong klaseng tindahan to? Napakamahal, sino ang bibili? 6,000 tile. 7,000 tile. 7,500 tile. Ano ba tong mga to? Wala na bang paglalagyan ng pera nila? Isa 0, 000 tile. Isa 0, 000 tile isang bisis. Isa 0, 000 tile 2 bisis. Isa 0, 000 tile 3 bisis. Mabuhay! Binili ni Boss Hong ang gamot na ito. Boss Hong, napakamahal, bakit mo binili? Isa 0, 000 tile lang yan. Ibibenta ko lang ulit. Kikita pa ako ng isa 0, 000 tile. Ha ha ha. Ayon sa sabi-sabi, ito ay ginseng na gawa sa mga labi ng isang makapangyarihang cultivator. Opening bid, 5,000 tile. Ito ang itinuturo ng kompas. Hindi ba't ilang bises nang naibenta yan? Bakit inilabas ulit? 5,000 tile. May nagtaas na. May iba pa bang sasali? 5,500 tile. 8,000 tile. Isa 0, 000 tile. Mukhang may nakakaalam din dito ng tunay na halaga. 15,000 tile. 16,000 tile. Kaibigan, ang Fenyun set ang nasa likod ko. Pwede bang bigyan mo ako ng mukha? Ang Fenyun Sect ay hindi karapat-dapat bigyan ng mukha. Ha? 17,000 tile. Ang ginoong ito ay nag-alok na napakataas na presyo na 17,000 tile. Sinabi ng Pangulo, 18,000 liyang. Kailangang dalhin ito pabalik kahit ano pa ang mangyari. Sige, bilugan ko na lang, 100,000 liang, 100,000 liang. May mas maami pa ba? 123. AME, hindi marunong magpasalamat. Baka wala ka ng buhay para dalhin ito pabalik. Lene, Binabati kita, Ginoo, 100,000 liyang para sa Jedeling Shi. Ang babae ay nagngangalang Sukiao-Kiao. Dati ay ikalawang asawa ni Ginoong Zhao Qingyun. Pero nambola siya kay Ginoong Zhao, kaya pinalaya siya. Hindi dapat siya nasa aksyon na ito, murang babae. Pero nahihiya si Ginoong Zhao, kaya hindi siya makapagtanggi. Sukiao-Kiao. Kinyang. Kinyang, pwede mo ba akong bilhin? Kahit maging ikalawang asawa kita, okay lang. Suksiao-ksiao, sabi mo sa ganda mo lang. Makakakuha ka ng mayaman. Ngayon na ang oras para ipakita mo ang ganda mo. Siyanyang, titiisin mo bang ibenta ko? Iyan ano naman sa akin kung ibenta ka? Ay, maganda itong babae, kung mura lang.
Pwede bilhin bilang ikalawang asawa. Magkano ang starting bid? Magnanakaw itong babae. Nagnakaw ng pera sa Zhao. Walang presyo si Ginoong Zhao. Magbid kayo. Bilhin nyo na lang para makatulong kay Ginoong Zhao. Magnanakaw. Ayoko. Sino ba ang gusto nito? Ama ba? Kinyang, walang nagbibid ngayon. Chance mo na ito. Chance ko. Bilhin ka bilang ikalawang asawa. O bilhin ang tiyahin? Kinyang, bilhin mo lang ako. Magiging tapat ako, hindi ako mambobola sa tatay mo. Hindi na rin ako magnanakaw. Sukiyaw-kiyaw, naku. Noong tinanggap ka ng pamilya Kin, binigyan ka na namin ng chance. Akala namin matino ka, pera lang pala habol mo. 5 tali ng tanso. Binabati kita, binili mo ang babae. Wu, gusto mo pa ito? Kailangan ito ng tatay ni Liu Shazi sa amin. Sa babaeng asawa ng anak niyang tanga, 6 na tali ng tanso. Bibilhin ko siya ng 5 tali. Lalaruin ko muna, tapos ibibigay kay Liu Shazi. Kikita pa ako ng 1 tali, ang galing mo. Kinyang, tulungan mo ako. Kinyang, tulungan mo ako. Sagipin ka. Hindi kita papatayin, mabait na ko sa'yo. Tumigil ka. Kung gusto mong mabuhay, ibigay mo ang lingshi. Mga kuya, maawa kayo, hayaan nyo na kaming umalis. Ang yaman mo pala, 10,000 tael agad ang inilabas mo. Ibigay mo sa akin ang bahagi ng katawan at ang pera mo. Hahayaan kitang umalis. Mukhang hindi tayo magkakasundo ngayon. Wala akong magagawa kundi patayin kayong lahat. Ang yabang mo, alam mo ba? Ang nasa likod ko ay ang nakapangingilabot na Feng Yunsek. Ang payat-payat mong to, makikipaglaban ka pa. Kahit buong Feng Yunsek pa ang lumaban ngayon. Madali lang kayong puksain ni Kinyang. Mga walang alam, putulin ang dila niya. Tingnan natin kung magyayabang pa siya. Nahalo ng espiritu. Ngayon, hindi ko na alam ang lakas ko. Buti na lang kontrolado ang lakas. Anong nangyari sa inyo? Anong ginawa mo? Pwede ka nang umalis. Magaling ka pala. Hintayin mo, darating ang aming leader para sa'yo. Ipakita namin ang tunay na lakas ng Feng Yunsek. Hoy, narinig ko ang Feng Yunsek. Napakalaking organisasyon yon. Ang leader nilang si Lin ay Dark Realm Peak Warrior. Baka. Ibigay na lang natin ang pera at kayamanan. Sino nang may lakas ng loob? Ang gusto ng Feng Yunsek, ninanakaw pa. Nananakit pa. Sinaktan ang mga tauhan ko, talagang hindi alam ang kamatayan. Hindi mo ba alam na kalahati ng kabisera? Sumusunod sa alituntunin ng Feng Yunsek. Ang mga walang kwentang tauhan mo, ako ang nanakit. Ikaw si Kinyang. Paano mo nalaman? Siyempre, narinig ko ang pangalan mo, Kinyang. Ibigay mo ang bahagi ng katawan, babayaran ko ang halaga sa auction. Masyadong mataas ang presyo ng leader. Wala kaming ganoong kalaking pera. Tumahimik ka. Malaki ang Feng Yunsek. Paano kami mawawalan ng pambayad sa isang halamang gamot? Nag-alok siya ng 10,000 tael. Yemem. Pwede bang hulugan ang bayad? Kailangan ko ang bahaging to, hindi ko maibibigay sa'yo. Umalis na kayo. Ginoong Qin, hindi na rin kita pahahabain. Kinyang, alam kong isa kang kultivator. Ngunit ngayon, kailangan kong kunin ang putol na ito. Paano mo nalaman ang tungkol sa akin? Isa ka palang Grandmaster. Pwede ka bang magalit? Ano? Ang iyong katawan ay napakalakas pala. Humph! Akala ko malakas, parang kati-kati lang. Anong klaseng halimaw ka? Ipakita ko sa'yo kung ano ang tunay na lakas. Lanan. Ang isang muling nabuhay, talagang matindi. Sino ka?
Paano mo nalaman ang tungkol sa akin? Tulad mo, hindi rin ako taga rito. Pumunta ako rito para hanapin din itong putol. Wala tayong dapat pag-awayan. Ano ba itong putol na ito? Kamay ni Tianjiang. Tianjiang. Namatay si Tianjiang. Dapat itong iningatan ni Grandmaster Lu Yuan. Ngunit siya ay pinatay ni Chen Xingzhao. Bago kinuha ni Chen Xingzhao si Tianjiang, ginamit na niya ang dugo nito para pahirapan ang mga tao. Upang itaas ang kanyang cultivation sa integration stage. Ang aking ina ay biktima ng lason mula kay Tianjiang. Kaya pala ang lahat ng ito ay dahil sa inyong kapabayaan. 13 taon na akong narito. Ngayon lang ako naging Grandmaster. Kung ibibigay mo ang putol na ito, makakabalik na ako. Pakiusap, tulungan mo ako. Napakahalaga nito sa akin. Kung iproseso ko ang kamay ni Tianjiang, maaari kong itaas ang aking cultivation. Kung ibibigay ko ito sa'yo, kailangan mong magbigay ng kapalit. Sage. Para makabalik ako, pwede kong ibigay ang una sa'yo. Ano ba iniisip mo? Na, meron ka bang Danshan Immortal Herb? At Complete Wood Divine Flower? Kung meron ka, pwede kong ipagpalit ito. Sa mga nakaraang taon, nakakuha ako ng Complete Wood Divine Flower. Okay na yan, mas mabuti kaysa wala. Nga pala, ang Danshan Immortal Herb ay pinapalago ni Chen Xingzhao. Salamat sa pag-alam. Na, bilang isang dayuhan, hindi ka rin ba makagamit ng mana? Tama, kaya nga tinawag na Master. At gusto kong bumalik sa aking mundo. Kailangan lang maghintay hanggang sa araw ng Joust Festival. Kapag mahina ang yang energy, makakapusli ang kaluluwa pabalik. Si Kinyang Baitong. Ang malaking kliyenteng bumili ng 1,000 embroidery workshop natin. Siyempre hindi. Kuya ko to. Hindi ako kuya niya, ako ang kasintahan ng kapatid ko. Ako si Kinyang. Kasintahan ng kapatid mo? Ki. Bagamat guro lang ako, marami na akong naranasan. Pero yung sa inyo, sobra naman ata. Hindi kami magkadugo, kuya't ate lang ang tawagan namin. Nasanay lang bigla. Ganun nga. Sa susunod pag nakita niyo si Ginong Zheng, sabihin niyo may kasintahan na ako. Mukha namang presentable, taga saan kaya? Taga-probinsya lang ako, wala akong kilalang pamilya. Taga-probinsya pala? Isang hamak na probinsyano. Paano ka magiging karapat-dapat sa lider namin? Hindi mo na kailangang mag-alala. Si Zengjing, palagi kang hinahabol. Mas maganda kung si Zengjing ang kasama mo. Aysa sa probinsyanong to. Nga, negosyante ang pamilya ni Zengjing. Guwapo pa, mayaman pa. Kung hindi lang ako tinanggihan, kahit pangalawa lang, papayag ako. Huwag na kayong mag-alala dito. Pasensya na, ang tagal nyo naghintay. May in-order akong mamahaling alak sa Immortal Sect. Mga 5,000 tael lang, pasensya na sa inyo. Ganun pa rin kalakas ang kilos ni Ginoong Zheng. Hindi naman kailangang mamahaling alak. Maliit na halaga lang yan. Para kay Zengjing, paang tubig lang yan. Kuya, lagyan mo silang lahat, except tong probinsyanong to. Kung hindi ka inimbita ni Zengjing, okay lang. Pero hinamak mo pa ang kasintahan ko. Kailan ko siya hinamak? Ang probinsyanong to, karapat-dapat ba uminom ng spirit wine? Pinyang, hindi ka bagay sa kanya. Sa akin ka dapa. Harap-harapan mo akong inaagawan ng magiging asawa ko. AME, agawan? Nagkakamali ka, hindi ka karapat-dapat makipag-agawan sa akin. Pinyang, kuya, lagyan mo. Curse reversal, heaven and earth exchange.
Kinyang, tikman mo rin. Hindi ako uminom. Ginoong Song, bakit hindi ka rin umiinom? Guro lang ako. Hindi ako marunong uminom. Bakit ang asim ng alak na to? Sira na kaya? Hoy, waiter, amuin mo nga. Tama naman, ito ang spiritual wine ng 10,000 immortal sect. Puno ng spiritual na enerhiya. Kuya, ikaw ba ang may gawa nito? Pinalitan ko ang spiritual wine ng 1,000-year white bones. Anong nakakagulat dito? Araw-araw akong uminom ng spiritual wine. Ganito talaga ang lasa ng spiritual wine. Uminom kayo ng walang takot. AME. Ganito pala ang lasa ng spiritual wine. Unang beses namin matitikman, salamat kayong Master Zheng. Kaya hindi namin alam. Imposibleng lokohin tayo ni Zengjing. Tara, tuloy lang ang inuman. Hihe, bagamat masangsang sa unang lagok. Pero pag napasahap ka, iba rin ang lasa. Hahaha. Nga, may lasang matanda at mabango. Pero kulang sa pampagana. Ang spiritual wine na ito. Kailangan ng pulutan. Hoy waiter, dalhan mo kami ng 2 plato ng siomai. Kinyang, ito ang munting regalo ko para sa iyo. Sana tanggapin mo. Ang ganda ng pagkakagawa, siguradong mahal ito. Hindi ko ito matatanggap. Hindi naman masyadong mahal. Pero ito ay galing sa black market. Sa action sa teritoryo ng Stormwind Sect, mga 3,000 lang ang halaga. Ay, yung action? Yung parang kay Kuya Hu, kung saan pinipili ang mga kilalang martial artist sa mundo. At ang mga nasa lugar ay mga mayayaman at makapangyarihan. Hindi ko akalain na may karapatan ka ring pumasok. Zengjing, maliit na bagay lang yan. Huwag mong kalimutan, ang pamilya namin ay may negosyo. Kahit ang leader ng Stormwind Sect ay magpapakumbaba sa akin. Napakagaling niyang Master Zheng, hindi tulad ni Kinyang. Isang basurang probinsyano. Lele. Sinong nagsabi? Naghanda rin ako ng regalo. Kinyang, nagkakamali ka ba? Nagdala ka ng kaparehong bagay? Saan mo nakuha ang peking yan? Ahahaha! Nagpanggap si Kinyang. At nagkataong nakasabay ang tunay na kay Zengjing. Nakakatawa talaga. Zengjing, sabi mo nakapunta ka sa black market ng Stormwind Sect. Pero bakit hindi kita nakita? Huwag mo akong lolokohin, mahirap na probinsyano. Siyempre pumunta ako sa underground auction noong isang araw. May isang misteryosong employer na bumili ng halos lahat ng kayamanan. At naglabas pa ng 100,000 para sa sirang bahagi ng isang kultivator. Maraming alam si Zengjing. Siguradong kasama siya sa auction noong panahong iyon. Tungkol naman kay Kinyang. Mukhang nagyayabang lang siya para sa pride. Tama ka diyan. Ako ang bumili ng sirang bahagi sa halagang 100,000. Hahaha, gumastos ka ng 100,000 liang. Paano makakapaglabas ng 100,000 liang ang isang dukhang tulad mo? Kahit na ang tatay ko, baka hindi rin makapaglabas ng 100,000 liang na pila. Zengjing, peke ang jade mo. Matibay lang sa labas, pero pinagdugtong-dugtong lang ng mga bato. Ang jade ko ay natural, hindi posible. Kinyang, ano ang gagawin mo? Binabalaan kita. Kung masisira mo ito, papatayin kita bilang parusa. Sige, ipapakita ko sa'yo. Zengjing, ang jade na ito ay masyadong binigyang pansin ang itsura sa labas. At hindi pinansin ang orihinal na material. Siguradong ginulo ito ng mga tao sa action. Pagbalik ko, babalikan ko ang tatay ko para sila ay parusahan. Patayin silang lahat. Zengjing, anong kondisyon? Paano posible na magbigay ng pekeng regalo? Siguradong naloko. Oh, pasensya na sa lahat. Pupunta muna ako sa banyo. Sumakit ang tiyan ko sa ininom na alak kanina. Ate, gusto mo ba ang regalong ito? Kahit ano ang ibigay mo, gusto ko. Lanan. Hoy, ano ang nangyari sa iyo, Jiadan? Wala lang, kanina lang sa ibaba. Nakasagupa ako ng ilang bastos na hindi Zengjing. Sinusubukan akong hawakan. Ang peking bato ay nakita ni Kinyang. Nakakahiya, ngayon kung mapapagaling ko ang mga itong mga lalaki. Siguradong magiging impressed si Kinyang sa akin. Ang mga lalaking ito ay sobrang mayabang. Naglakas loob ang mga akin ng kaibigan ko na si Zengjing. Kung makikita ko sila, siguradong papahirapan ko sila. Salamat, Ginong Zeng. Pero mas mabuti na huwag makipag-away sa kanila. Ay, nga, naging mainit ulit ang ulo ko. Sa pagkakataong ito, maawain akong papayagan siyang umalis. Nasaan ang babaeng iyon na si Jiadan? Ginoong Zheng, siya ang nagbanta sa akin. Kailangan mong ipagtanggol ako. Ang taong ito ay mukhang hindi madaling kalabanin.
huwag makipag-away sa kanya. Gamitin na lang ang aking pamilya para paalisin siya. Ha? Kuya, ako si Zengjing, anak ng presidente ng Thousand Cloud Trading House. Ito ang aking mga matalik na kaibigan. Pwede bang? Ako ang Dark Realm Warrior ng Wine Cloud Sect. Tawag sa akin ay Tigel Lord. Sino ka ba? Naglakas loob kang turuan ako? Ah, ikaw pala si Kuya Tiger. Sa totoo lang, may kaunting koneksyon ako sa pinuno ng Wine Cloud Sect. Pwede bang kalimutan na lang natin itong pangyayari? Paano pwedeng kalimutan? Zhengjing, dapat kang maging aking tagapagtanggol. Zengjing, bigyan mo siya ng matinding leksyon. Tumahimik kayo. Sino ka ba? Walang kwenta? Nangangahas ka pang sabihin kaibigan mo ang aming pinuno. Kung dati, hinati-hati na kita. Hahaha, pero ngayon, may iba pa akong gawin. Dalhin ninyo ang dalawang babae. Hinto. Matandang pakialamero. Ang bilis ng sampal na iyon. Sino ka talaga? Hindi ako ang sumampal. Ako ang sumampal. Ah, Ginoong Kinyang. Si Kinyang ay aking kapatid, aking matalik na kaibigan. Nangangahas ka bang maghangad sa kanya? Ako'y nagkasala, dapat mamatay. Tawagin mo ang iyong boss na si Ling Xiaoqing. Hindi ba't galing sa probinsya si Kinyang? Paano niya nakilala ang pinuno ng Feng Yun Sect? At nakasampal pa kay Tiger ng misteryoso. Ha, hindi ganoon kasimple si Pinyang gaya ng inaakala natin. Humihingi ako ng paumanhin, Kin Immortal Master, sa aking mahinang pamamahala. Gusto ng taong iyon na dalhin ang aking kaibigang si Kinyang. Ano ang gagawin mo? Pinuno, kahabagan. Ikaw, walang kamalay-malay. Ang kasanayan ni Kin Immortal Master ay napakataas. Mas mataas pa sa akin. Kaya mo ba, gago? Ang sampal na ito ay parusa sa iyo. Umalis ka na. Xiaoqing. Ang taong ito ay si Zengjing, sinasabi niyang kilala ka. Anong Zengjing? Hindi ko kailanman nainig. Nakita, pinunulin ako'y naging mapagmataas. At nagkamali sa pagsasalita. Nagkamali sa pagsasalita. Ayon sa batas ng mundo, bunutin na lang ang dila. Hindi ninyo pwedeng bunutin ang aking dila. Ako ang anak ng presidente ng Qianyun Trading House. Kung gagalawin mo ako, hindi ka pababayaan ng aking ama. Nangangahas kang manakot sa akin. Sandali. Hindi ba palagi niyang sinasabi na ang kanyang sandigan ay ang kanyang ama? Ipakuha ang kanyang ama. Bago mo nakilala ang aking ama, Maliit na talaga ang tingin ko kay Kinyang. Hindi lang siya iginagalang ni Pinuno Lin. Kaya pa niyang tawagin si Zheng Ming. hindi naman sigurado. Ang tunay na may-ari ng Qianyun Trading House. Ano ang estado nyon? Kaumanhin sa inyong lahat. Ang walang kwentang anak kong ito. Nagdulot na naman ng abala sa inyo. Ama, dumating ka na rin. Ang pinuno ng Feng Yun Sect na ito. Gustong ako'y kalabanin. At ito si Kinyang. Matagal ko nang siya'y kinasusuklaman. Maghanap ka ng taong magpapahirap sa kanila. Durugin niyo sila at ipakain sa aso. Gago ka. Maglupasay ka na at humingi ng tawad. Bakit? Kahit ako'y nagkamali. Hindi ako maglulupasay sa mga hamak na tulad nila. Ang ating Thousand Jade Trading House ay may koneksyon sa Long Family. Sino ang takot natin? May koneksyon sa Long Family. Ganun pala kalalim ang background ni Zhengjing. Higit pa sa kalaliman. Si Long Qiao ng Long Family ay isang Grandmaster. Talagang may matibay na sandigan si Zengjing para maging ganyan. Walang hiyak ang anak. Papatayin mo ba ako? Tingnan mo na mabuti. Siya ang manugang ng Long Family. Ano? Siya? Hindi siya si Zhengming. Ang anak mo'y hinamak ako sa harap ng publiko at ginambala ang kapatid kong babae. Ano ang gagawin mo tungkol dito? Babaliin ko ang dalawang paa niya ngayon din. Sana'y patawarin siya ni Immortal Master Kim. Yenan, gawin na lang ang sinabi mo. Ama, nagkamali na ako. Ama. Walang hiyak ang anak. Maraming salamat, Ginoong Qin, sa pagpapatawad sa kanya. Dadalhin ko na ang kahiyahiyang bagay na ito. Lanan, Kinyang, nakaupo ka na rito buong gabi. Kumain ka naman. Ito ang lugaw na ako mismo ang nagluto. ako'y isang cultivator. Pagkatapos ng Baguio, hindi na kailangang kumain. CJ, Huwag kang aalis. Hindi ko naman sinabing hindi ako kakain. tikman mo. Yenan, masarap naman. Salamat sa hirap. May bagong fresher na lumitaw.
Kailangan kong lumabas. Ikaw, magpatuloy sa pagbabantay dito. Alaynan. Lolo, sa mga bagong dating na herbs, may isang halamang gamot na kakaiba ang hugis. Hindi ko ito kilala. Ang halamang hindi mo kilala ay tiyak na napakabihira sa mundo. Ganitong uri ng halamang gamot, hindi ko rin nakita, Lolo. Hintayin mong hanapin ko sa medical texts para ikumpara. Matandang Lin. Kumusta ka na? Zhao Qinyun, bakit ka nandito na naman? Siyempre, para tuparin ang aking pangako. Kunin ang Traditional Medicine Hall at si Lin Yirong ng sabay. Hindi ka ba natatakot na pahirapan ka ulit ni Kinyang? Dati, natatakot. Ngayon, AMEA. Anong klaseng basura siya? Sino ka? Matanda, ang lalim pala ng internal energy mo. Mabilis din ang paggaling ng iyong suga. Zhao Qinyun, pakawalan mo si Rong. Sumama ka sa akin at magsaya tayo. Putangina, kinalmot mo ako. Magandang kapalaan mo na napili kita. Lin Yirong, swerte ka sa akin. Zhao Qinyun, pinatawad kita noon. Ngayon, nagkakagulo ka pa rin. Inyang, sinira mo na naman ang plano ko. Kuya Kinyang, takot na takot ako. Huwag kang mag-alala, hindi kita pahihintulutang saktan. Kinyang, alam kong isa kang kultivator. Pero handa rin ako ngayon. Sa langit o sa lupa, kahit sino. Kaya kong talunin ni Kinyang. Ha? Parang palakas sa ilalim ng balon. Huwag mong isipin na dahil may konting kapangyarihan ka, ay pwede ka nang mambastos. Ngayon, dinala ko si Lolo Chen. Sa mahinang cultivation mo. Paa ka lang langgam. Ah, si Chen Xingzu pala. Akala ko sino, isang walang kwentang matandang tao lang. Papuntahin mo siya, papatayin ko siya. Kapag gumalaw si Lolo Chen Xingxiao, mag-iiba ang mundo. Isang langgam ka lang, kaya kanyang patayin. Kapag hinati ko ang katawan niya gamit ang aking espada. Hindi ka na mag-isip ng ganyan. Hahaha. Ikaw pala ang namamahala sa Loyalty Hall, Kinyang. Chen Xingzhou, lumabas ka nga ng maaga sa pagmumuni-muni. Nagmamadali ka bang mamatay? Nakakuha ako ng oportunidad, kahit maaga akong lumabas, pwedeng pumatay sa iyo. Mabuti na rin na maaga kang mamamatay, para hindi na magulo pa. Ile. Arj. Paano nangyari? Naka-breakthrough na ako sa tribulation. Bakit hindi pa rin kita matalo? Hindi masyadong matatag ang cultivation mo. Naka-breakthrough na ako sa tribulation. Bakit hindi pa rin kita matalo? Ang 300 taon mong cultivation, nakakatawa talaga sa paningin ko. Wei Sanliang, kung buhay ka pa, dalhin mo si Zhao Qinyun at umalis na kayo. Lumampas sa inaasahan ko ang lakas ni Kinyang. Kung ganon, maghanap tayo ng tulong sa Ancient Martial Association. Bilisan natin. Chen Xingzhou. Nasaan na ang pamaypay mo? Kung ibibigay mo sa akin ang pamaypay na yon, pwede pa tayong maglaban. Hahaha. Ang bentador ko ay may sariling gamit. Kung ganoon, mamatay ka na. Walang pangalang sable, mabilis na hangin. Gumamit pala ng puppet technique. Salamat kay Kuya Kinyang. Kung hindi, nahirapan na sana tayo. Walang anuman. Habang tinitignan ko ang kumpas kanina, nakakita ako ng mahalagang pagkakataon kaya pumunta ako para tingnan si Immortal Chen. Kung kailangan mo, kunin mo lang. Yirong, kumuha ka ng isa 0. 000 tayo mula sa kita ng mga halamang gamot. Ibigay mo sa lolo mo. Isa 0, 000 tile. Hindi naman mahal ang halamang gamot na ito. Ito ay isang immortal herb, napakahalaga nito sa akin. Pagdating ng panahon, bibigyan kita ng reseta bilang pasasalamat. Naku, anong nangyari? Pinaaga ang pagkahinog ng immortal herb na ito. Ano ba ang gusto ni Chen Xingzhou na iwasan ko? Ayon sa iba't ibang clue, ang ina at kapatid na babae ni Kinyang ay dapat nasa bundok na ito. AMM. Si Pinyang pala ay naglagay ng barrier dito. Lolo, anong gagawin natin ngayon? Hintayin mong sirain ko ang barrier na ito. Sige, gawin na natin.
Napakalakas ng formasyon na ito. Kahit ang cultivation ko at ang divine weapon na ito ay hindi kayang sirain. AMM. Lolo, ang walang pangalang sabel ay kontrolado na. Tuloy pa ba tayo sa pag-akyat? Medyo matibay ang barrier na ito. Hindi ko mabuksan sa ngayon. Pero itong sabel ay sandata ni Kinyang. Kapag na-refine natin itong sabel, tiyak na hihina ang lakas ni Kinyang. AMM, AMM, AMM. Na. Ining, okay lang ba kayo? Okay lang. Pero lumipat palabas ang sabi mo. Hanggang ngayon, hindi pa bumabalik. Kaya pala tinutok ni Chen Xingzhou ang sandata ko. Kahapon, may isang guro ang nagdala ng bill. Nagsabi ng mga kakaibang bagay. Guro, sa lugar kong ito, walang makakapasok ng walang pahintulot ko. Ano ng bill ito? Ito ay bill ng pagbili ng sinulid mula sa Thousand Embroidery Workshop. Ang taong yon ay parang si Song Fuzi. Mukhang hindi ordinaryo si Song Fuzi. Ano nung sinabi ni Song Fuzi? Sinabi niyang bitawan mo ang iyong pagkahumaling. Kung bibitawan ko ang pagkahumaling ko, paano ko malalaman ang katotohanan dito? Hindi dapat mawala ng saysay ang pagkamatay ni Long Yu at pati na rin ang aking pamilya. Nasira ng aking banal na sandata ang walang pangalang espada. Ang galing ko. Tiyak na patay na si Kinyang. Sayang. Hindi ko nakuha ang dugo ng ina ni Kinyang. Nabawi ko na ang lahat ng dugo ng mga henyo. Ang aking kapangyarihan ay kaunti na lang ang kulang para maging rurok ng tribulasyon. Maraming malalakas sa sinaunang martial arts na pagtitipong ito. Lolo, huwag na tayong mag-abala pa. Lao Su, ikaw? AME. AM. Hahaha, narito na. Halika't mamatay ka na, Chen Xingzhou. Sa totoo lang, hindi ko kailangang pumunta. Ngunit napakaakit ng lihim mo. Malinaw na hindi ka makagamit ng espiritual na lakas. Pero napalakas mo ng ganito ang iyong katawan. Hindi mo karapat dapat malaman. Minsan, nakasilip ako sa langit at nakuha ang Heavenly Demon Record. Lumalakas ako sa pagpatay, ngunit laging maingat ako. Wala akong pagkakamali. Ang dumating mo ngayon, ito ba ang iyong tunay na katawan? Pinatay ko na ang lahat na malalakas dito. Hanggang sa muling nabuhay ka, Kinyang. Ngunit ikaw ay si Kinyang. At parang hindi rin. Sino ka talaga? Chen Xingzhou, mas marami ang lihim ko kaysa iniisip mo. Kung ako si Kinyang o hindi, hindi yon mahalaga. Nang tumingin ako sa langit, nakita kong dalawa ang makakapatay sa akin. Bukod kay Liu Yuan, ikaw, Kinyang, ang isa pa. Kaya, ipinapatay kita ng aking apo sa tuhod na si Chen Yongliang. Tiyak nakakuha ka ng malaking oportunidad. Ibigay mo na lang lahat sa akin. At sirain mo ang iyong dansyan, at ipagkakaloob ko ang iyong buhay. Nakakatawa. Akala mo ba talagang matatalo mo ako? Nasira na ang espada mo, at hindi pa ako rurok ng tribulasyon. May tuturing na kalahating Diyos. Ako ang pinakamalakas sa mundo. Maliban na lang kung isa kang Diyos na bumaba sa lupa, Kinyang. Bagaman hindi ako Diyos, kaya kitang patayin. Hahaha. Kung kaya mo akong patayin, ibibigay ko sa iyo ang aking oportunidad. Magaling. Hoy, Arj. Ang lakas. Ngunit wala ka nang banal na sandata. Hindi mo ako masasaktan. ang tunay na lakas ng Diyos hindi gawa sa materyales. Ito ay mula sa dakilang daan. Lahat ng bagay sa mundong ito ay masisira. Ngunit ang aking daan, ang way of non-action, ang pinag-aralan ko. Habang nananatili ang aking daan, maibabangon ko muli ang aking lakas ng Diyos. Walang pangalang Sable Art. Unang anyo, pagtanggap sa hangin. Bakit nasa rurok na ako ng pagsubok? Bakit hindi pa rin kita matatalo? Ibigay mo sa akin ang ginseng at halamang immortal, sasabihin ko sa iyo. Alam mo pala na may ginseng at halamang immortal ako bilang panghuling baraha. Mabuti pa talagang huwag nang magpatuloy ng laban. AME, ito ang banal na gamot na gawa sa ginseng at halamang immortal. Isa lang ito sa mundo. Isa hahaha. Ako'y lilipad na at magiging immortal. Jingyang, ikaw na lang ang manatili sa mundo. Hoy, akala mo ba makakatakas ka? Song Fuzi, Huwag mo na akong habulin. katulong ka ba ni Chen Xingzhou? Ako ang tagapag-alaga ng batas ng kalikasan dito. May kaayusan ang tatlong mundo. Hindi masusuway ang batas ng kalikasan. Ang mga bagay na itinakda ng kapalaran. Mangyayari pa rin ang dapat mangyari. Gusto akong patayin ni Kinyang. Chen Xingzhou,
Masyado ka pang bata ha. O, talaga ba? Sino ka? Naglakas loob kang pumasok sa aking tahanan. Malalaman mo pag namatay ka na. Ako si Kinyang. Pero may ginseng at halamang immortal sa katawan ni Chen Xingziu. Hindi ko hayaang ang aking ina ay magdusa ng magdusa sa laso ng Tianjiang. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Ang ina ko ang pinahirapan, ano ang naiintindihan mo? Ina ko rin siya. Ano ang sinasabi mo? Unang anyo ng walang pangalang Sable Arc, kalmutin. Paano ka? Ako ikaw, ako rin si Kinyang. Huwag mo akong lokohin, ako ay ako, ikaw ay ikaw. Hindi ikaw si Kinyang. Hindi rin ako si Kinyang. Pero kailangan kong iligtas ang aking ina, pangalagaan ng aking pamilya. Hindi mababago ang batas ng kalikasan. Hindi mo rin maliligtas ang ina. Bitawan mo na ang pagiging makulis sa puso mo. Paano kung hindi ko bitawan? Tutulungan kitang bitawan ito. Hanggang sa magsama tayong mamatay. Hindi nababago ang batas ng kalikasan na ito. Noon, katulad mo rin akong matigas ang puso. Ngunit mas maaming hirap ang naranasan ko. Nakatago ako sa Qian Chu Fang. Maaari akong bumalik upang tingnan ang mga buhay pa kong pamilya. Masaya na ako roon. Kung ako nga ikaw, sasabihin ko rin sa'yo. Hindi mo ako mapipigilan. Itinakda ng kapalaran, walang mali, sinabi ko na patas tayo. Patas talaga tayo. Gawin mo na ang iyong galaw. Ikatlong sikat ng walang pangalang espada. Tagapuksa ng Diyos. May isa pang galaw. AMM. Ag. Ano nangyayari? Kahit na ang hinaharap kong sarili pa man, ano ngayon? Sa buhay na ito, ipagtatanggol ko ng buo ang aking pamilya, ipagtatanggol ko ang kagandahan ng mundong ito. Maaari bang talagang mabago ang batas ng kalikasan? Kung ganon, tutulungan kita. Harapin mo na ang huling pagsubok, pagsasanib at pag-aalay. Ito. Napakalakas na kapangyarihan. Ikaw. Mamatay ka na. Bakit mo ako ginagaya? Papanagutin kita para kay Long Yu. Ha! Ha! Tumigil ka na, ito na ang pinakamagandang pagkakataon para malunasan si Ina. Ina, sabihin mo sa akin ang lahat ng alam mo. Ito ang banal na bato ng pagtutunaw ng tatlong mundo. Ang tatlong magkakatulad na dimensyon ay isa lamang sa simula. Nang makuha mo ang unang banal na bato, naghiwalay ang dimensyon. At ako ay nabuo. At habang patuloy mong pinapasok ng espiritual na enerhiya ang banal na bato, ang ikatlong dimensyon ay muling nabuo. Kasabay nito, nabuo rin ang walang kwentang si Jisong, na napipilitang maglakbay ng maglakbay gamit ang kanyang kamalayan at tiisin ang sakit. At ako ang iyong emosyonal na pagkahumaling. Sa iyong paglalakbay sa pagpapalago, nakalimutan mo ang pamilya, nakalimutan mo ang lahat. At ang tanging gusto ko ay iligtas ang aking pamilya. Ililigtas ko ang aking namatay na mga magulang at kapatid na babae. Lahat ito ay bunga ng iyong kahinaan, ng iyong pagkahumaling. Dati, para sa daan ng pagpapalago. Nakalimutan ko ang pagmamahal ng pamilya. Winasak ko ang pagiging tao. Hanggang sa mamatay si Long Yu para sa akin. At tinalikuran ako ni Su Kiao Kiao. Nagising ako. Hanggang sa ngayon pagkatapos kong muling mabuhay. Napagtanto ko kung ang tao ay maging isang hayop na walang laman at dugo. Walang pagmamahal ng pamilya. Walang damdamin, walang personalidad. Ano pa ang saysay ng pamumuhay? Kung gayon, si Long Yu Si Su Kiao Kiao, para saan pa? Kung hindi namatay si Long Yu, kung hindi ka tinalikuran ni Su Kiao Kiao, kailan mo pa mararamdaman ang paghihirap sa mundo? Upang pukawin ang iyong huling damdamin? Matagal ko nang sinabi kay Kiao Kiao ang lahat. Ang nararamdaman ng dalawang babaeng ito para sa iyo, dapat mo na ring bayaran.
Naintindihan ko na. Sa mundong ito, tanging pag-ibig at pamilya. Ang tunay na daan. Tayo ay pawang naganap na. Anak, nakabalik ka na. Inay, tatay. Ang tagal ng panaginip ko. Nakabalik ka na, anak. Mas mabuti na pakiramdam ko ngayon, inay. Ang ikakasal. Ikakasal. Hahaha. Ito ang tunay na daan sa buhay. Hahaha.